Iniluwal at pinalaki ako ng nanay ko. Paano ko siya iiwan dahil lang sa inyo? Ang kasal na ito, hindi ko na itutuloy. Ayos ka, hampas lupa. Tumingin ka sa sarili mo. Kung hindi dahil sa amin, naawa lang si Qian Qian sa'yo. Sino pa ang magkakagusto sa'yo kundi si Qian Qian? Kami ang may gusto. Chen, handang magbigay ng 120 million na dot para sa'yo upang pakasalan ang apo ko. Sino ka? Matandang to. Chen mo, ito ba ang artista na hinire mo? Mukhang maganda ang suot. Para kanino ka nagpapanggap? Anak, ang 120 million ito ay sapat para sa nanay mo na makakuha ng pinakamagaling na doktor at pinakamahusay na gamot. Saan galing ang pulubing to? Huwag kang magmalaki. Lumabas ka. Ang ulat para sa quarter na ito, nabasa na ba ng lahat? Kung malinaw na sa inyo, ngayon, isa-isa kayong magbibigay ng sagot. Pasensya, sandali lang. Lolo, nasa pulong ako. Ulong? Kahit gaano kalaki ang problema, hindi pa rin kasintanda ng problema ng lolo mo. Pumunta ka rito sa Fenglin Hotel, sa function room. Lolo, kayo naman po. Ihinto muna ang pulong. Ihanda ang kotse. Punta tayo sa Fenglin Hotel. Opo. Lolo, salamat po. Pero, Lolo, may importante pa akong pulong. Sandali lang po. Ching Chue, tamang-tama ang dating mo. Halika, halika. Kilalanin mo ang magiging asawa mo, si Chen mo. Ano? Ang lolo ni Chen mo, dating kasamahan ko sa digmaan. May pangako ako sa kanya na aalagaan ko ang apo niya. Bukas ng umaga, pumunta kayo sa munisipyo para kumuha ng marriage certificate. Mukha namang maganda, pero ayaw ko. Lolo, alam mo naman ang kalagayan ko. Alam mo yan, kung pakakasalan ko siya, mabibigatan lang siya sa akin. Kulang ba ang pera? Madali lang yan. Dagdagan ko pa ng 300 milyon. Pakasalan mo na. Itong 300 milyon, papasok na agad yan. Ang laki naman ng ibinigay sa kanya. Itong kotse, nakatambak lang sa garahe, walang gumagamit. Ganito na lang, isama na rin bilang bigay sa iyo. Pwede ba? Dara. Lolo, ito, Talagang pera lang ang tingin. Sayang, ipaparamdam ko sa'yo na ang pagiging palamunin ay hindi ganon kadali. Sasabihin ko sa'yo, matagal nang nabangkarote ang kumpanya ko dahil sa maling pamamahala. Ang nakikita mo lang ay pakitang tao. Kung papasok ka sa pamilya namin, hindi ka makakaranas ng ginhawa. Bagkus, makikipagbayaran ka pa sa akin ng utang. Tungkol naman sa matanda, matanda na siya, alam mo na yon. ganun pala. Lolo, anong nangyari? Ching Shue, hindi kita pinipilit. Noong unang bahagi ng taong ito, nagpa-check up ako. Nakita na may kanser ako. Sabi ng doktor, dahil ito sa problema sa puso. Ang pangarap ko ay makita kang magkapamilya ng maaga para matupad ang pangako ko sa aking dating kasamahan. Sabi pa ng doktor, kung hindi ka ikakasal, hindi gagaling ang sakit ko. Kahit pumayag kami, si Chen Mo malamang hindi ring magkakagusto sa simpleng pamilya namin. Dr. Zhang, nanay ko ba? Anong nangyari? Ano? 500,000 ang bagong gamot? Gagawan ko ng paraan para makakuha ng pera. Salamat, Dr. Zhang. Pakiusap, operahan niyo ang nanay ko. Lolo, papayag akong pakasalan si Ching Shue. Basta, bigyan niyo ako ng 500,000. Walang problema. Kusang loob po ba kayong ikakasal? Tingnan po ang lens para sa litrato. Nandito sa card na ito, ang 500,000 kailangan mo. Ang password ay 6 na 0. Ang kontratang ito, pirmado mo rin. Mula ngayon, huwag tayong makialam sa personal na buhay ng isa't isa.
Miss, subabalik ko ang perang ito sa'yo sa lalong madaling panahon. Bahala ka. Basta sundin mo lang ang kontrata. Huwag mo lang akong guluhin. Miss Su, mayaman ba ang pamilya mo? Nagsisimula ka ng magtanong tungkol sa background ko. Sa Kim, mayaman? Mukha ba akong mayaman? Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Ang kotse ngayon ay inarkila lang. Ang cheque ay props lang. Mahilig sa face ang lolo ko. Ang 500,000 binigay ko sa'yo kanina ay galing sa buong pamilya namin. Naipon sa pagtitipid. Ang huling natitirang ipon. Ngayon, lahat na yun ay naibigay ko na sa'yo. Kailangan ko pang mag-isip kung paano babayaran ang bayad sa props at sa pag-arkila ng kotse. Sa mga susunod na araw, maghihirap na tayong magkasama. Alam ko na tiyak na scammer lang yung matandang yun. Chenmo, handang magbigay sa'yo ng walang kapalit? Paano siya magiging isang mabuting tao? Isuli mo na agad. Baka mas mura pa ang upa. Miss Su, salamat. Ikaw ang nandiyan noong kailangan ko ng tulong. Inubos ang lahat ng ari-arian para ipagamot ang nanay ko. Ang kabutihang ginawa mo sa akin. Habang buhay kong tatandaan, ako si Chenmo. Mula ngayon, magtatrabaho ako ng mabuti, ikaw at si Lolo. Ituturing kong pamilya at aalagaan. Sino ang nagsabi sa'yo na alagaan mo ako? Asikasuhin mo na lang ang sarili mo. Huwag mo akong bigyan ng problema. Iyon na ang pinakamagandang pasasalamat. Pasensya na. Okay ka lang ba? Okay lang. Salamat. Uuwi na muna ako. Magandang araw po, Ginoong Su. Xing Xiu. Ito ba ay... Inarkila. Lahat ito ay inarkila. Ang mga taong ito ay inarkila. Pati kotse ay inarkila rin. Ah. Nasabi ko na ba sa'yo? Si lolo ko kasi, mahilig siyang magpakitang gilas. Gusto niya ng magarbong presentasyon. Nakita niya kasi na ngayon ay... Unang araw natin ng kasal, kaya naisip niyang, bigyan tayo ng magandang pasinaya. Huwag mo munang ipaalam ang tunay kong pagkatao. Naintindihan ko na. Sinusubok pala ni Xiao Shui si Chen Mo kung tunay ba ang pagmamahal nito sa kanya. Mukhang gusto na gusto ni Xiao Shui si Chen Mo. Tama. Inarkila. Lahat ay inarkila. Ito ay para lang sa inyong mag-asawa para magkaroon ng magandang pasinaya. Bukod pa riyan, ngayon ay unang araw ng kasal mo. Miss Su, ito po ang kabuuang bayarin para sa serbisyo ng pag-aarkila. Kabuuang halaga. Gusto niyo po bang magbayad gamit ang card, QR code o cash? Bayaran na po natin ang natitirang balanse. Gamitin mo ang card ko. Salamat sa serbisyo. 9,900 Medyo mahal nga ito ah. Iyon ay original na presyo. Ngayon ay may promo kami. May discount kami. 999 na piso na lang. Hindi, 99 na piso na lang. Mura na pala iyon ah. Mag-add tayo sa WeChat. Napakamura nito. Kung kailanganin pa ni Lolo sa hinaharap, ikaw pa rin ang hahanapin ko. Siya. Mabuti. Bayaran na rin natin ito. Sakay na tayo ngayon. Ipapasyal ko kayo ni Lolo sa inyong bahay pangasawa. Ano? Ang bawat sandali ng gabi ng kasal ay mahalaga. Hindi na kayo aabalahin ni Lolo. Nakikita mo ba itong linya? Hindi dapat ito lagpasan. Mula ngayon, ito na ang ating hangganan. Ang sino mang lumagpas, siyang lalabag sa kasunduan. Ako ang matutulog sa master bedroom, ikaw naman sa guest room. Kapag nalabag, panagutan mo ang kahihinatnan. Sige, nakuha ko na. Pero, tanong ko lang, pwede bang pansamantala akong lumagpas sa linya mo para magluto lang sa kusina? Hindi naman kailangan magbayad ng toll, di ba? Sige, sa susunod,
Huwag mo nang itanong ang ganyang bagay. Upahan lang naman itong bahay. Ang istrikto pa ng pamamahala sa ref. Ang galing ng mga gawin niya sa buhay. Sobarang maayos. Nagpagod ako ng husto. Para lang sa ilang simpleng ulam, ipapakita ko sa'yo ngayon na hindi basta-basta ang maging lalaking tagapagluto sa bahay. Kung hindi mo nagustuhan ang luto ko, sa ibang araw na lang ako magluluto ng iba. Gaano ba kaganda ang simpleng ulam na yan? Hindi ba masarap? Sakto lang. Kahit papaano, ngayon ay unang araw natin bilang mag-asawa. Tayo'y mag-inuman. Bilang pagdiriwang. Dahil sa masarap na hapunan, isang baso lang. Itong ilaw, bakit umiikot? Tiyan mo, bakit dalawa ka na? Miss Sue, anong nangyayari sa'yo? Ang sarap talaga ng niluto mo. Mas masarap pa sa luto ng chef ng Michelin. Ito ang pinakamasasarap na simpleng ulam na kinain ko. Hindi naman ganong kasarap. Ang galing-galing mo talaga. Ang sarap ng luto mo at kayang-kaya mo akong protektahan. Mas magaling ka kaysa sa mga tanga na ipinakilala sa akin ni Lolo noon. Miss Sue, lasing ka na. Ihahatid na kita sa kwarto. Matulog. Oo, matulog. Sabay tayong matulog. Miss Sue, nandito ang kwarto ko. Nandito yung linya na iginuhit mo. Sino bang gumuhit ng linya? Nakakaabala. Gusto ko nang mag-first night. Huwag kang tatakbo. Kapag tumakbo ka, wala nang magluluto ng masarap para sa akin. Miss Sue, nandito ang kwarto ko. May hinati tayo dito. Hangganan. Sino ang gumawa ng hangganan? Nakakasagabal. Ako na ang titira sa silid tulugan. Ano bang ginawa ko kagabi? Pupunta na ako sa trabaho. Huwag mong kalimutang kumain ng almusal. Ano ba yan? Umalis nang walang paalam. Kumusta? Ay, ikaw pala. Hindi pwede, hindi pwede. Puno na kami dito. Hanap ka na lang sa iba. Tiyan mo. Pasensya na. Dito kasi sa amin, hindi mo na kailangan ng extra. Sa susunod na lang ulit. Ang kakaiba. Dati naman, gustong-gusto nila ako. Anong nangyari ngayon? Chenmo, paano ka nakapunta rito sa set? Anong problema? Ba't hindi ako pwedeng pumunta? Hindi mo pa alam? Si Li Qian ngayon, pangalawang bida na sila dito. Nagpahayag siya sa lahat ng kakilala niyang production.
Sabi niya, nanloko ka at iniwan. Nagkaroon ka ng kabit sa kasal at tumakbo kasama ng ibang babae. Kung sino man ang kumuha sa'yo, kalaban na niya yon. Ganon ba talaga ang sinabi niya? Chen mo, alam ko namang hindi ka ganong klaseng tao, pero ngayon, may impluensya na ang mga salita ni Likian. Magpalamig ka muna. Magaling kang umarte. Maganda ang itsura mo. Kung lilipat ka ng production, siguradong kukunin ka nila. Salamat sa pagsabi sa akin. Saang set siya ngayon? President Su, narito ka pala mismo. Welcome, welcome. Bilang investor ng seryeng ito, dapat lang nabisitahin ko. Tuloy lang kayo sa trabaho. Huwag na kayong mag-abala para sa akin. See? Yung tao na yon, kamukha ni Ching Shue. Ang taong ito parang si Ching Shue. Pare, guwapo ka naman pala. Nandito ka rin para kay presidente ng Star Snow Films para makakuha ng chance sa audition? Presidenteng Star Snow Films? Hindi mo alam, karamihan sa mga production dito, siya ang investor. Nakita mo ba yung bag na hawak niya? Hermes Crocodile Skin? Walang 7 digit? Hindi mo yan mabibili? Kung makikita ka man lang sa harap niya, sa tingin ko, baka balang araw, ikaw na ang susunod na leading man. Ah, ganun ba? Mukhang nagkamali ako ng pagkakilala. Bobo ka ba? Hindi mo pa magawa ang simpleng blocking? Nakatapak ka sa paa ko. Direk, saan mo ba hinanap ang ganitong hindi professional na extra? Palitan mo agad. Pasensya na po, Miss Lee. Hindi ko sinasadya. Pasensya na. Anong silbi ng pasensya? May mata ka ba? Bulag ka? Umalis ka na agad. Sasabihin ko sa'yo, ang mga hindi profesional na tulad mo, umalis ka na sa industriyang ito. Nakakairita ka! Umalis ka dyan! Anong ginagawa mo? Mga hindi kailangan. Bawal lumapit sa shooting area. Bu? Hindi, ako yung ex-boyfriend niya. Oy pare, lalo na hindi pwede. Sabi ni Miss Lee, bawal pumasok ang mga nanliligaw. Sa set, hayagang itinulak ang artista. Parang hindi professional yan ah. Ang production nyo, anong klaseng artista ang kinukuha? Ikaw pala. Akala ko kung sino ng importanteng tao. Pumunta sa set namin para makialam. Pero ikaw lang pala tong manloloko. Ano? Kahapon, nagrenta ng kotse at mga tao. Hindi pa sapat yung drama mo? Ngayon naman, sa set namin ka nagdrama. Yung suot mong yan, Class A imitation lang yan galing sa Tiangge, di ba? Isinuot mo pa para magpanggap na socialite at CEO. Likian, anong pinagsasabi mo? Tumahimik ka nga. Direk, hindi mo alam. Siya yung babae na nanggulo sa kasal ko kahapon. Ang ganyang klasing tao, paano papasukin sa set? Oh, ikaw pala yung kay Chen mo. Na tinanggihang ex-girlfriend. Anong sinabi mo? Sasabihin ko sa'yo, huwag mong isipin na dahil kasama mo si Chen mo ngayon, ay may magagawa ka. Ang minamahal niya ngayon, ako pa rin. Naniniwala ka ba, kapag kumaway lang ako, magiging parang isang alagang hayop siya na lalapit para lambingin ako. Ikaw ay wala kang iba kundi isang kabit niyang ikinahihiya. Lichian, tumigil ka nga. Ito si President Su. President Su ng Xingshue Film and TV. Ang pinakamalaking investor natin. Ano? President Su ng Xingshue Film and TV. Isa lang siyang mahirap na babae. At saka, siya mismo ang nagsabi kahapon, rinenta lang niya ang mga yon. G. Su, paumanhin po. Talagang paumanhin po. Ako ay bulag at walang alam. Hindi ko kayo nakilala. Pakiusap, huwag ninyong isipin ang aking kamalian. Kung alam ko lang na darating ka, sinundo na sana kita ng maaga. Okay ka lang? Akala ko'y nadulas lang ang kamay ko. Hindi sinasadya. Sandali lang. Pumunta ka muna sa aking motorhome. Tatawagin ko ang aking personal na doktor para maingat kang ma-examine. G. Su, ganito ang nangyari dahil sa babaeng ito. Isang manloloko lang siya. Kahapon, pumunta siya sa aking kasal para mangakit sa aking nobyo. Ngayon naman, pumunta siya rito sa set para manggulo. Kaya ako napakagalit, kaya ako nagsalita ng masama. Ang ganitong klasing tao, talagang hindi dapat gamitin sa aming produksyon. Phoebe, Lee, ang galing ng imahinasyon mo. Pero, sa tingin ko, may ilang bagay na kailangang linawin. Una, si Chen Mo ay hindi iyong nobyo. Siya ay aking asawa na may bisa sa batas. Nakuha ang lisensya pagkatapos naming ikasal.
At kahapon, sinabi pa niya sa akin na aalagaan niya ako habang buhay. Kung may nararamdaman ka pa sa kanya, pinapayuhan kitang. Itigil mo na ang iyong mga balak. Hindi pwedeng ganyan ang sabihin ni Chen Mo. Nagpapanggap lang siya sa iyo. Pangalawa, ako ang presidente ng Xingshui Group. Ako ang presidente ng Xingshui Group. Su Qingxue, ikaw. Ang assistant. Ako ang assistant ng presidente ng Star Snow Group. Chen Mo, bakit ka nandito? Pumunta ako rito para maghanap ng trabaho. Ako, hindi na kita iistorbo. Mauna na ako. Oy. Ayos ka lang ba? Pinahirapan ka ba niya? Ayos lang ako. Chen Mo, siya ang babaeng nanakit sa akin. Iwanan mo na siya. Para sa'yo, iwanan mo siya. Kami na niya ay legal na mag-asawa. Ang paghihiwalay natin, wala itong kinalaman sa kanya. At sa hinaharap, huwag ka nang magkalat ng chismis. Huwag ka nang bumalik para gambalain ang aming buhay. Chen Mo, tinutulungan mo siya ngayon? Ako ang kasama mo sa loob ng napakaraming taon. Alam mo rin na magkasama tayo sa loob ng napakaraming taon, na kaya mo pa ring tumingin ng walang ginagawa habang namamatay ang nanay ko. Ingat. Ingat. Kumusta? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Ikaw? Chen Mo, maghintay ka lang. Habang nandito pa ako sa industriyang ito, gagawin ko ang lahat para hindi ka na makapag-extra. Oo nga pala. Ipaalam mo sa lahat. I-blacklist ng lubusan si Likian. Ayokong makita siya kahit saan. Naiintindihan. Ihahatid na kita pabalik. Si, Ang bag mo, paano naging kapareho ng kay Amosu? Bakit pareho ng kay Jisoo? ito? Imitasyon lang ito. Binili ko online. Mga 10 piso lang. Mukha bang tunay? Hindi ko inakalang ang taste ni Jisoo ay medyo katulad ng sa akin. Talaga nga, iisang tao lang. Siyempre, magkakatulad ang taste. Ah, ganun pala. Ngayon kasi ang mga imitasyon ay halos hindi na mapagkakaiba sa tunay. Anong ginagawa mo rito? Nag-apply ako ng trabaho. Artista ka rin? Nadulas lang. Artista ka rin? Sa totoo lang, pangarap ko talagang maging artista. Ngayon, may nakita akong nagha-hire ang production, kaya sinubukan ko. Kaso, sinabihan nila akong hindi magaling umarte. Kung magpapatuloy to, baka hindi ko na mabayaran ang renta sa susunod na buwan. Sinong nagsabing hindi magaling umarte si G? Su? Sinong nagsabing hindi magaling umarte si G? Su? Para sa akin, ang galing-galing umarte ni G. Su? Sobrang galing. Huwag mo nang isipin yon. Hindi lang marunong tumingin yung production nila. May makukuha ka ring trabaho kung wala talaga. Hati tayo sa pera ko. Hindi naman kalakihan ang sinasahod ko, pero kayang-kaya tayong buhayin. Huwag kang mag-alala. Ikaw, bubuhayin mo ako? Oo, kahit na peke lang ang pagpapakasal natin bilang asawa mo. Responsibilidad ko pa rin na alagaan ka. O nga pala, kaninang umaga, may naramdaman ka bang hindi maganda? Hindi maganda? Anong ibig mong sabihin? Nagkaroon ba tayo ng kagabi? Kagabi? Tayo? Hindi. Ang ibig kong sabihin, lasing ka kagabi. Okay ka lang ba ngayong umaga? Masarap naman ang pakiramdam ko. Basta, ang nangyari kagabi, aksidente lang yon. Kalimutan mo na agad yan. Dapat mong sunding mabuti bawat probisyon sa kasunduan natin. Huwag kang magkaroon ng masamang hangarin. Siya, naiintindihan ko. Lolo, Manugang, kamusta ang pakikisama mo kay King Shui?
Pinagbubutihan niyo ba ang pag-anak? Sasabihin ko sa iyo, malaking puhunan ang inilabas ko kung pagbubutihin ninyo at maagang mabiyayaan ako ng apo, pagbibigyan kita. 5% ng shares ng pamilya namin. Salamat, Lolo. Pagsisikapan namin. Hintayin ko ang magandang balita, Lolo. Binibining Su. Anong ginagawa mo? Bakit binibining su pa rin ang tawag mo? Sumang-ayon ka kanina sa lolo ko. Mahal, ano? Nabighani ka sa premyo ng lolo? Chen mo? Binabalaan kita? Kasunduan lang ito. Ako, si Su Qingxue, kahit maghirap at mangutang ng malaki, hindi ko gagawing totoo ang peking relasyon natin. Hindi ako magkakagusto sa isang lalaking sakim tulad mo. Hindi ah. Sinong sakim? Hoy, at saka may shares ba ako sa pamilya ninyo? Susian ni Su Qingxue. Ako na! Nakalimutan mo pa ang susi. Likian, paano mo nahanap to? Dito pala kayo nakatira. Sinundan ko kayo para lang mahanap ka. Mahal, umuwi na tayo. Dito ang tahanan ko. Umabas ka. Wala kang magagawa. Anong ginagawa mo? Chen mo, kung malaman ng babaeng yun na kasama mo ako, wala kang magagawa kundi bumalik sa akin. Malapit ka nang maging akin. Li Qian, anong ginagawa mo? Akala ko sino? Ikaw pala ang babaeng hampas lupa. Ano, dumating ka para kumuha ng basura kong tinalikuran? Pero huli ka na. Ngayon, siya ay akin na. Ganito ka gumamit ng mga pamamaraang mababa? Nakakadiri. Siya naman talaga ang nobyo ko. Gusto ko, gagawin ko. Anong pakialam mo? Kung hindi ninyo ako pababayaan, gagawin ko ring mawalan kayo ng dangal at reputasyon. Dalhin mo agad ang mga tao sa bahay ko. Ngayon din. Isang maliit na assistant lang. Sino ang pinapatawag mo? Nakakatawa talaga. Presidente Su, paumanhin. Nalate kami. Ayos ka lang ba? Presidente Su? Ikaw ang presidente ng Stellar Cloud Films? Presidente Su, paano nating ito aaksyonan? Presidente Su, ako'y bulag at walang alam. Ako'y naging mapangmata sa kapwa. Pakawalan mo na lang ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Bigyan mo ako ng pagkakataong magbagong buhay. Aksyonan ayon sa patakaran. Dalhin ninyo siya. Sa hinaharap, ayaw ko nang marinig ang anumang balita tungkol sa kanya. Ayaw kong makita siyang lumitaw. Sa harap ko at ni Chen mo. Nauunawaan ko. Presidente Su. Wag. Chen mo, gising ka. Qingxue, Chen mo, ako ito. Kumusta ang pakiramdam mo? Chen mo. Sen mo, bitawan mo ako. King, Sue. Huwag mo akong itulak. Uba. Aray, ang matandang buto ko. Hindi tamang oras ang pagdating ko. Lolo, bakit ka nandito? Paano ka nakapasok? Ito ay ang manugang kong lalaki. Espesyal na ipinagawa para sa akin ang susi. Para madali akong makabisita. Akala ko ba? Pagpasok ko, ito ang nakita ko. Isang mainit na eksena. Mabuti. Napakaganda. Ako, ang iyong lolo, ay labis na nasiyahan. Kayo, magpatuloy kayo. Isipin na lang ninyong wala ako rito. Hindi. Oy, Lolo, King Sue, magpatuloy ka. anong ipagpapatuloy? Nasira mo ang buhay ko. Umalis tayo. King Sue, Ano na? Nakapag-isip ka na ba? Gising ka na ba? pasensya na Qingxue. Hindi ko sinasadya kanina.
Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Alis muna ako. Hoy, ang bilis ah. Baka naiinis ka na sa lolo mo nitong mga nakaraang araw dahil nakakaistorbo sa inyong mag-asawa? Mga bata, mahaba pa ang panahon. Lolo, paumanhin po. Nagpakita ako ng hindi magandang asal kanina. Nakasakit ako ng damdamin ni Ching Xue at nakakahiya rin po sa inyo. Naiintindihan ko, Apo. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Isang lalaki at isang babae, nag-iisa sa isang silid. Parang apoy sa tuyong damo. Sa tingin ko, kayong dalawa. Sa bilis ng pag-unlad ng relasyon ninyo, hindi na malayo ang araw na magkakaroon ako ng apo sa tuhod. Lolo! Ay, nakikinig ako. Manugang, ako, bibigyan pa kita ng isang regalo. Pumili ka ng kahit alin dito. Alin man ang magustuhan mo, ayos lang. Ito ay maituturing kong pampalit na regalo sa inyong kasal. Noon, susi ng kotse ang ibinigay. Ngayon naman, relos. Parang si Doraemon ang bulsa mo. Lolo, napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Kailangan kang pumili ng isa. Kung hindi ka pipili, magagalit ang lolo mo. Mukhang luma na ito. Siguro hindi ito gaanong mahal. Ayos ka boy. May magandang panlasa ka. Sa lahat ng ito ang pinaka-espesyal. Ito ay isang kayamanang walang katumbas na halaga. Walang katumbas na halaga? Mahalaga, pero hindi mabibili sa merkado. Oo nga. Ganun nga, mahalaga pero hindi mabibili. Itong relo na ito ay sa pamilya namin lumang, bagay na namana sa loob ng ilang dekada. Ang daming alaala, sinong gustong bumili? Ayaw naming ipagbili. Tama ba, Lolo? Tama. Oo. Kung ganon, pwedeng ituring na pamanang mahalaga. Lalo ko nang hindi pwedeng tanggapin. Isang lumang relo lang ito. Hindi ganon kamahal. Pero kung isusuot mo ito, ibig sabihin, magkakapamilya na tayo. Ito ay para sa iyo. Sakto lang. Tanggapin mo na. Kung hindi, lolo magagalit na. Siya. Salamat, Lolo. Pagbubutihan ko sa inyo. Maaasahan ninyo ako. Gagawin ko ang lahat para kay Ching Xue, para sa inyo, at para sa pamilyang ito. Naku. Ngayon, talagang napasama natin si Ginoong Su. Yung babaeng si Likian, nagpakamatay, nadamay pa tayo, nawala na siya sa mapa. Kailangan kong mag-isip ng paraan, kung hindi, yung serye natin. Direktor, may naisip ako. Ano? Dahil ipinagtatanggol ni Ginoong Su ang asawa niyang si Chen Mo, hindi kaya pwedeng sa kanya na lang tayo lumapit? Naalala ko, dati nag-audition siya sa atin. Magaling siyang umarte. Naalala ko, dati gustong-gusto mo siya ang gumanap bilang mandirigma. Pero dahil kay Likian, Bakit ko nakalimutan yon? Bilis! Kausapin si Ginoong Chen. Sabihin mo, ang produksyon natin ay taus-pusong nag-aanyaya sa kanya. Gagawin ko na ito. Hindi ko inaasahan na may ganito pang magandang balita. Magsisimula na ang swerte ko. Amo Su, ayon sa gusto mo, naayos na namin sa production team. At ang production team, formal na inimbitahan si Ginoong Chen na mag-artista. Taos-puso ang kanilang pakiusap. Dahil ba sa akin? Sa pagkakaalam ko, nakapasa na si Ginoong Chen sa audition dati pa. Pinigilan lang siya ni Likian, kaya hindi siya nakasali. Pwede nang ituloy ang investment. Isa pa, sabihin mo sa kanilang kumpanya. Huwag na silang magkalokohan. Sa susunod, kapag susunduin mo ako, iparada mo ng malayo ang sasakyan. Ayokong mabuking ang identity ko. Opo, Amo Su. Amo Su, Paumanhin. Ano bang ginagawa mo? Dahan-dahan lang sa paglakad. Dahan-dahan. Ching Xue, anong nangyari sa'yo? Bagong hire lang ako bilang assistant ni Amo Su. Unang araw ko ngayon sa probation. Si Assistant Wang, bilang senior ko, ang nag-orient sa akin ngayon. Pinapakita niya sa akin kung paano sunduin at ihatid ang presidente para maging pamilyar ako sa proseso. Kahit orientation man yan, hindi naman dapat iwanang mag-isa dito. Napakasungit naman ng presidenteng yan.
Walang konsiderasyon sa staff. Ay, hindi. Mabait naman si Amo Su sa akin. Alam niyang mahirap ang kalagayan ko. At alam niyang kulang ang kakayahan ko, pero pinagkatiwalaan pa rin niya akong maging assistant. Sobra na ang pagtulong niya sa akin. Ito ang payroll card ko. Kunin mo. Ang utang mo, sabay nating babayaran. Ikaw, huwag kang masyadong magpakapagod. Kung hindi ka tratuhin ng maayos ng presidenteng yan, ang trabahong ito, huwag na nating ituloy. Paano niya? Baka naman, nagkakamali ako sa kanya dati. Pupunta muna ako sa set. Ikaw, mag-ingat ka sa daan. Siguro. Dapat akong pumunta mismo para tingnan. Para mas makilala ko ang aking asawa. Hindi ba ito yung bagong dating na may koneksyon sa production? Pinaghihintay mo ang buong production. Ang laki naman ng mukha mo. Sino ka? Huwag mo na siyang pansinin. Hindi mo alam, di ba? Siya yung dinala ni Lee Qian dati para palitan ang role mo. Ngayong dumating ka na. Hindi naman magaling umarte, kaya nahati ang role sa dalawa at napunta sa'yo ang karamihan. Mukhang may hindi pagkakaunawaan tayo. Kumusta? Ako si Chen Mo. Sana, magtulungan tayo. Akala ko ba, paano bigla kang nakakuha ng maraming eksena ko? Yun pala, malaking halaga ang ginastos mo. Ang relo na ito? Hindi mura, di ba? Sino ang sugar daddy na nagbigay nito? Maging magalang ka. Ito ay mana mula sa lolo ng asawa ko na ibinigay niya sa akin. Mana? Sasabihin ko sa'yo, ilang taon pa lang ito sa merkado. Paano naging mana mo? Siguro hindi ka gusto ng biyenan mo. Kaya binigyan ka lang ng peking relo para lokohin ka? Anong ginagawa mo? Bakit mo ko pinag-iingatan? Gusto ko lang basagin ang peking relo mo para hindi ka mapahiya sa publiko. Akala mo ba nakarating ka na? Sa tuktok? Ikaw at ang biyanan mong pobre, bagay lang sa inyo, ang peking gamit para maglokohan. Maging magalang ka. Gusto mong mamatay. Isang peking relo lang yan. Kung mabasag, mabasag. Babayaran kita ng 10 piso. Sobra na yon. Pobre. Anong ginagawa ninyo? Chen Mo, sabihin mo sa akin, sino ang gumawa nito? Okay ka lang? Hindi ka nasaktan? Ayos lang ako. Yung relo lang na regalo sa akin ni Lolo, nasira. Ayos lang, basta hindi ka nasaktan. Ganun pala. Ikaw ang sugar daddy niya sa likod, di ba? Kaya pala ang lakas ng loob niyang ganyanin ako. Talaga nga, may kapit pala. Tama ka ng kalahati. Totoo, ako ang nasa likod niya. Pero hindi ako sugar daddy niya. Ako ang kanyang lehitimong at opisyal na napangasawa. Ang relong ito ay regalo ng lolo ko sa asawa ko bilang wedding gift. Ngayon, nasira mo ito. Ngayon, agad-agad, bayaran mo at humingi ka ng tawad. Ikaw pala yung mura niyang asawa. Ang galing ng pag-arte ninyong dalawa. Ang galing talaga. Isa, nagpapanggap na sugar daddy. Isa, nagpapanggap na kept boy. Nagtutulungan kayo para mang-scam? Xiao Su, anong ginagawa mo? Direk, Assistant Wang, nandito na kayo. Si Chen Mo, unang araw pa lang sa set, dinala na niya ang asawa niya para maggulo. At gusto pa akong pag-interesan. Wala talaga siyang respeto sa proyekto ng Xingyun Film. Assistant Wang, kayo po, tama po ba? Ikaw ang sumira sa relo ni Ji Chen. Siya ang... Hindi ako.
Kung ikaw ang sumira, dapat mong bayaran ang buong halaga. Ano? Isang simpleng relo lang? Ayaw mo pang bayaran? Zhao Su. Ito ay nagdudulot ng pagdududa sa iyong espiritu ng kasunduan. Hindi. Babayaran ko. Sabihin mo, magkano ang sirang relong ito? Magkano? Babayaran ko na ngayon. Kung taimtim naman talaga ang pagnanais mong magbayad, pwedeng i-round off natin. Walot ko 40 milyon. Walang kulang, walang sobra. 80 million. Itong sirang relong ito. Paano naging 80 milyon ang halaga nito? Panloloko ito. Panghuhutot ito sa akin. Isasakdal ko kayo. Kanina pa, sabi mo magbabayad ka. Mahirap bang? Kayang bayaran yan? Kahit na hindi ko kayang bayaran, hindi rin naman ninyo kayang bilhin yan. Itong sirang relong ito, ilang daang piso lang ang halaga. Kahit dagdagan ko pa ng ilang daan o libo. Ituring na lang ninyong limos ko sa inyo. Huwag kang maghangad ng sobra. Baka mamaya, mawala pa ang pagkakataong kumita. Qingxue, wag na. Alam kong gusto mong ipagtanggol ako, pero kahit gaano pa kahalaga ang relong ito, bilang alaala, hindi naman ganoon kamahal ang halaga nito. Dahan-dahan lang tayo. Ang hingin sa iyo ay 80 milyon agad. Talagang mahirap yan. Siyempre, Kung hindi mo kayang bayaran ng pera, magbayad ka na lang ng ibang paraan. Sakto. Nandito rin ang asawa ko sa set na ito para mag-shooting. Ikaw ibigay mo na lang sa kanya ang buong talent fee mo sa palabas na ito bilang bayad. Para na rin itong bayad pinsala at paghingi ng tawad. Ang bagay na ito, tapos na. anong sinasabi mo? Tama. Sa tingin ko, yan na lang ang bayaran. Bagay na bagay. Bakit? Pinaghirapan ko yung talent fee na yan sa pag-arte. Anong pinagsasabi mong paghihirap? Sa ganyang acting mo kaya kitang palitan kahit kailan. Zhao Su, hindi natin kaya ang taong ito. Kung magpapatuloy ka pa, hindi lang pera ang mawawala sa iyo, gayon lang kasimple. Isipin mo si Likian. Likian. Oo, paumanhin. Chen mo, ako ang nagbagsak ng relo mo. Kasalanan ko. Gagamitin ko ang buong talent fee ko sa palabas na ito. Bilang bayad pinsala. Patawarin mo ako. Ngayong araw, salamat sa iyo. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Hindi mo naman kailangang gawin yon. Wala yun. Asawa kita, tama lang na ipagtanggol kita. Bukod pa riyan, yung relo regalo sa'yo ni Lolo, galing sa puso niya. Hindi pwedeng sirain lang ng basta-basta. Mag-shooting ka na. Babiyahin na ako pabalik sa opisina. Sige, mag-ingat ka sa daan. Mamayang gabi may sorpresa ako para sa iyo. Para na rin itong pasasalamat sa iyo. Sige, hintayin kita. Ang hinihingi ninyo sa merkado. Sa ngayon, ang aming pagiging alerto sa merkado. Tapos na ang pulong ngayong araw. Bukas ng 9 ng umaga. Tuloy tayo. Naku, hindi ko pa nakita si Amosu sa isang importanteng pulong na tumingin sa cellphone at maagang umalis. Mukhang may mahalagang bagay o kaya, mahalagang tao. Umihip na ang hangin. Suotin mo ito, baka magkasakit ka. Salamat. Bakit ka pa sumundo? Ibang-iba ngayon. Sabi ko may sorpresa ako para sa'yo. Tara na. Dito? Sigurado ka? Ang Liuli Xuan ay isa sa pinakamahal na restaurant sa buong lungsod. Paano niya nalaman ito? Noong bata ako, madalas kami dito ng mga magulang ko. Nang mamatay ang tatay ko at nagkasakit ang nanay ko, hindi na kami bumalik. Ikaw ang unang tao na gusto kong dalhin dito para kumain. Madalas dati, mukhang bumagsak ang estado ng pamilya nila. Hindi, ang punto. Sinabi niya ako ang una.
So ibig sabihin, itinuturing na niya akong pamilya? Mahal na Ching Suyu. Ikaw nga, nakita pa kita dito. Wow, sino itong gwapo? Teka, Nagkakamay-kamay pa kayo? May something Ipapakilala ko. Ipapakilala ko. Ito si Chen mo. Ang asawa ko? Asawa? ikakasal ka na? Su Ching Shue, biglaan kang ikinasal? Ay nako, may nakapanaog pala sa'yo. Ang hard to get mong dilag. Ang galing mo. Congratulations! Kailangan malaking regalo. Yung bagong nakuha kong limited edition platinum bag, ibibigay ko sa'yo bukas bilang wedding gift. Ano ba yung platinum bag? Yung vineyard ko sa South France, ibibigay ko na lang sa inyo bilang wedding gift. Hindi pa kayo nag-honeymoon, di ba? Pumunta kayo sa akin. Ang bababaw ninyo. Ching Shui, alam kong mahilig ka magkolekta ng relo. May nakuha ako kamakailan, isang Patek Philippe Celestial. Ipapadala ko sa'yo bukas. Ching Shue, ang mga kaibigan mo mukhang mayayaman lahat. Paano mo sila nakilala? Ano? Nagbibiro lang sila. Mga dukha kaming lahat. Lasing lang, nagkakantiyawan. Dati, nagtatrabaho lang kami noon. Tulad ko na isang dukha. Paano ako makakilala ng mayaman? Anong sinasabi mo? Hindi ba't ikaw ang pinaka... Oo nga, oo nga. Si Ching Shui ang pinakadukha sa amin. Utang na utang pa nga siya. Di ba? Oo nga, oo nga. Kami nga, palagi siyang inaabutan. Oo nga, oo nga. Kung ganun, ako na ang taya ngayon. Sama-sama tayong kumain. Para sa pag-aalaga ninyo. Kay Ching Shue. Si. Salamat, kuya. Tara na. Oh, kuya. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Kung napasagot mo si Ching Shue, ang galing mo siguro? Nasa set ako ng Jian Xiaofeng yun. Bida kontra bida. Jian Xiaofeng yun? Hindi ba yun yung proyektong inaplayan mo? Nag-apply ako. Resume. Nagpasa ako ng resume. Sayang, ang daming kalaban. Hindi ako napili. Yang acting ni Ching Shui, kaya pala hindi napili. Ang pogi niya. Mas interesado pa ako kaysa sa mga mayayabang na lalaki. Hindi ko alam kung totoo ba ang nararamdaman niya kay Ching Shui. Ang pula-pula na nga. Ate, kunin mo ang ice pack at yung ointment sa paso. Pasensya na po, Ginoo. Pasensya na po, ma'am. Sobra po akong humihingi ng paumanhin. Hindi mo kasalanan. Aksidente lang yon. Sige, mauna ka na. Kami na ang bahala dito. Hoy, ako ang may kasalanan. Tutulungan kitang punasan. Salamat. Kaya ko naman to. Lipat tayo ng upuan. Basa na yung side mo. Pasensya na. Nahulog ang chopsticks. Kukunin ko lang. Madumi na ang chopsticks. Kukuha ako ng bago. Tapos na ba kayong maglaro? Naku, Ching Shui, huwag kang magalit. Tinutulungan lang namin kayo. Sinusubukan lang namin siya. Tama. At napatunayan namin, hindi naman pala masama yung napili mong asawa. Kahit dalawang magagandang babae ang sunod-sunod na nanunukso sa kanya, matatag pa rin siya. Magaling, magaling. Pagsubok? Anong pagsubok? Ching Shui, mas mabuti pa si Chen mo kaysa sa mga lalaking mayaman at walang ginagawa sa grupo natin. Ingatan mo siya. Kung patuloy kang magtatago ng totoong pagkatao mo, maaaring masaktan ang relasyon ninyo. Pero, Kung laruan mo lang siya, kapag tapos na kayo, pabayaan mong kami naman ang pinakamalapit ang siyang unang makakakuha. Ano bang sinasabi mo? Naku, sige na, sige na. Biro lang yon. Pero kung itutuloy mo ang pagtatago sa kanya, dapat mong pag-isipang mabuti yan. Alam ko? Bumalik ka na. Umalis na silang lahat. Sabi nila, ayaw na nilang makaabala. Ngayon, kaming dalawa na lang ang naiwan.
Para mas ma-enjoy natin ang mundo nating dalawa. Ayoko nang umuwi. Gusto ko pa uminom. Qingxue, ikaw. Hinalikan niya ako. Bakit? Lasing lang ba siya o? Qingxue, kahit gising ka man o lasing pa. Ngayong nangyari na ito, ako si Chen mo, pananagutan ko ito hanggang dulo. Ako. Ikaw. Damit ko. Huwag kang magkamali, kagabi. Ikaw mismo ang nagpumilit na masama ang pakiramdam mo. Gusto mong magpalit ng damit. Kaya pinikit ko ang mga mata ko. At pinagpalit ang damit mo. Sumpa ko. Wala akong ginawa. Nakapagpalit ka na ng damit. Ano naman ang kinalaman ng pagdilat o hindi? Tama ka rin. Kaya nga, Qingxue, sa palagay ko, yung nangyari sa atin kagabi. Kagabi. Wala namang nangyari. Lasing ako, kaya wala akong naaalala. Anong oras na? Hindi ba dapat pupunta ka na sa set? Baka ka mahuli? Totoo bang hindi mo naaalala? O ayaw mo lang alalahanin? Sige, mauna na ako sa set. Magpahinga ka ng mabuti. Isang assistant lang naman yan. Nagmamalaki pa sa set. Hintayin mo lang. Amo Liu, huwag kang mag-alala. Talagang napakaganda ng hinahanap ko ngayon. Ang ganda. Napakaganda talaga. Ang mahalaga, may pagkamalinis pa siya. Kailangan mong makuha siya. Tusk. Sobrang sarap, di mo alam. Eh di tawagin mo na agad. Papunta na. Sigurado, magugustuhan mo. Ano ba talaga ang gustong sabihin ni Chen Mo? Bakit kailangan dito magkita? Pasensya na. Mali ang napasukan ko. Hindi mali. Ako ang nagpatawag sa iyo kay Zhao Shu. Halika. Pasok ka. Usap tayo. Bitawan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Hindi ba't ikaw lang ang katulong ni Amo Su? Kahit na ikaw pa. Kahit dumating si Amo Su, kaya ko pa ring makuha. Hoy, huwag ka nang magpanggap. Mas mabuti pang sumama ka kay Amo Liu kaysa kay Chen Mo na walang kwenta. Huwag mo akong pasalamatan. Samahan mo lang ng mabuti si Amo Liu. Zhao Shu, pakawalan mo ako. Kakaiba, nasaan si Qingxue? Bakit nawawala rin ang cellphone niya? Bitawan mo ako. Umalis ka. Qingxue, nandiyan ka ba sa loob? Buksan mo. Bastos, buksan mo ang pinto. Hahaha. Bitawan mo ako, bastos. Hindi kita hahayaan. Ay, matapang pala. Gusto ko talagang lupigin ang tulad mo. Aray. Bitawan mo siya. Aray! Ang ilong ko! Aray! Buisit! Aray! Tigil! Alam mo ba kung sino ako? Ako si Liu Fu ng Liu Shi Group. Hinampas mo ako? Papaniwalain kita sa industriya ng entertainment. Papatayin ko kayong dalawa ng walang libingan. Wala akong pakialam kung sino ka. Dapat mamatay ka sa paghawak mo sa kanya. Aray! Chen Mo, tama na. Huwag mo nang saktan. Paumanhin. Huli na ako. Paumanhin. Ayos na. Uwi na tayo. Ayos na, Qingxue. Tapos na. Lumipas na ang lahat. Lumabas ka muna. Gusto kong manatili dito sandali. Siya. Nandito lang ako sa labas. Maghihintay ako. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka.
Assistant Wang, ipagbigay alam mo agad. Kapag gabi na, gagawin kong mawala ang pamilya Liu sa lungsod na ito. Chenmo. Anong pakiramdam? Ramdam mo ba ang regalo ko? Huwag mong isiping tapos na ito. Ang kapangyarihan ni Amo Liu, kayang-kayang durugin ka na parang langgam. Kung patuloy na sasamahan ka ni Su Qingxue, maghanda ka na lang na ilibing mo siya. Baka nga, pagsawa na si Amo Liu, ibalik pa sa'yo. Ang nangyari ngayon, ikaw ang may gawa. Chenmo, salamat sa nangyari ngayon. Walang anuman. Ito lang naman ang dapat kong gawin. Oo nga pala. Kaninang umaga, anong sasabihin mo sa akin? Xingxue, tayo. Hiwalayan na lang tayo. Ano? Yung si Amo Liu kahapon, hindi natin kayang kalabanin na Kaya, natatakot kang maging pabigat ako sa'yo? Chenmo, akala ko naman kahit papaano, responsable kang lalaki. Oo, natatakot ako. Dahil kasal lang tayo sa kontrata, maghihiwalay din tayo pagkatapos ng 1 taon. Mas mabuting hiwalayan na lang ngayon. Mas mabuti para sa ating dalawa. Kung ganoon, gawin natin ang gusto mo. Bukas ng umaga, pupunta tayo para magpa-annul. Ngayon, umalis ka na sa bahay ko. Ginoong Su, ang nangyari kahapon, kasabwat ni Zhao Shu, si Liu Fu. Nandito na sila. Jiaosu, ang lakas ng loob mo. Ipaalam sa lahat, i-blacklist si Zhao Shu ng tuluyan. Gagawin kong wala siyang lugar sa industriyang ito. Hindi? Sa lungsod na ito, magpakailanman. Wag! Wag mo akong patayin! Nagkamali ako. Paumanhin. Hindi ko dapat nakipagsabwatan kay Liu Fu. Hindi dapat akong nanghikayat kay Chenmo na iwan ka. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo. Malakas ang koneksyon ni Liu Fu sa likod. Gagantihan ka niya balang araw. Kahapon, hindi pa kita kilala. Hindi ko pa alam ang kalagayan mo. Mabuti lang ang intensyon ko. Pinayuhan ko siya na protektahan ka. Nagkakamali ako sa kanya. Lalabas muna ako. Dalhin niyo siya palabas. Ginoong Liu, ako ang may kasalanan sa nangyari kahapon. Humihingi ako ng paumanhin. Pakiusap, kahabagan niyo ako. Pakawalan niyo si Su Qingxue. Wala siyang kinalaman sa lahat ng ito. Ako ang may kasalanan sa lahat. Chen. Lolo Chen. Ako ang may kasalanan. Pakiusap. Magsalita ka ng mabuti kay Ginoong Su. Iwanan niyo na ang kumpanya ko. Anong ginagawa niyo? Anong Ginoong Su? Huwag ka nang magkunwari. Ang asawa mo ay ang puno ng Star Cloud Pictures, si Su Qingxue. Chenmo, huwag mo nang pirmahan. Naresolba na ang problema. Yung si Amo Liu, hindi na siya magkakaproblema sa'yo. Pirmahan mo na lang. Simula pa lang naman, kasunduang pag-aasawa lang tayo. Ngayon, kung hindi na kailangan, wala namang masama. Chenmo, ayokong maghiwalay tayo. Tanggapin natin ang kasunduang pag-aasawang ito. Maging tunay na mag-asawa tayo, pwede ba? Ano ba ang ibig mong sabihin? Presidente Su, nasanay ka na bang maging presidente? Naging napakahalaga na ng pirma mo? Ayaw mo na ring pumirma sa simpleng kasulatan ng diborsyo? Kailan pa? Ang presidente ng Xingyun Film and Television, Presidente Su. Ang tagal mo akong nilinlang. Ang pag-aasawang itong puno ng kasinungalingan at panloloko. Gusto ko nang tapusin. Hindi. Chenmo, pakinggan mo muna ako. Hindi ko sinasadya na lokohin ka. Noong una,
Hindi talaga ako nagtitiwala sa'yo. Pero nang maglaon, natatakot lang akong malaman mo. Baka iwan mo ako. Mawawala ka sa akin. Kaya hindi ko masabi sa'yo. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero, hindi ibig sabihin noon ay tatanggapin ko ang pagsisinungaling mo. Alam mo ba kung ano ang iniisip ko tuwing gabi? Kung paano kita matutulungan. Gusto kitang bigyan ng sorpresa. Gusto kitang buhayin. Napakatawa-tawa ko. Tuwing maririnig mo ang mga sinasabi ko, gaano ako kawalang alam sa sarili kong kakayahan. Ang pag-aasawang itong puno ng kasinungalingan at panloloko, ayaw ko nang ipagpatuloy. Hindi. Chenmo. Mahal mo ako. Mahal din kita. Maging tunay na mag-asawa tayo, pwede ba? Bigyan mo lang tayo ng isa pang pagkakataon. Bigyan mo ako ng panahon ng pagsubok. Hayaan mo akong maitama ang mga pagkakamali ko. Patunayan ko ang tunay kong damdamin. Bibigyan kita ng panahon ng pagsubok. Pero hindi ibig sabihin noon na pinatawad na kita sa panloloko mo. Kung may gagawin ka man sa panahong ito, Hindi. Talagang hindi na. Salamat, Chenmo. Salamat. Mahal kita. Ginong Chen paumanhin sa abala. Nasa KTV ng Royal Dynasty si President Su. Medyo agresibo sila sa pagpapainom. Hindi kami makakaalis dito sa ngayon. Pwede ba kayong pumunta para sunduin si President Su? i-text mo sa akin ang room number. Pupunta na ako. Ang lakas talaga uminom, President Wang. Ang aming President Su, hindi kayang makipagsabayan sa inyo. Pero, masyadong matapang kasi si President Su, lahat ng problema ay kanya lang dinadala. Yung asawa niya sa bahay, wala ring silbi. Oo nga, isang napakasimpleng manugang lang. Hindi man lang madala sa ganitong mga okasyon para makipag-inuman kay President Wang. Oh, ganun ba? Si President Su na napakagaling, ganun lang pala ang asawa. Kawawa naman si President Su. Nagsasabi ka lang, President Wang. Wala yan. Hindi naman kawawa. Ganun talaga. May kanya-kanyang problema ang bawat pamilya. Tara, President Wang. Iinom pa ako para sa inyo. Para sa magandang pakikipagtulungan natin. Tara. Punuin mo. Su Qingxue, kahit ano pa ang sabihin ng ibang tao tungkol sa akin, wala akong pakialam. Pero hindi ko inakala na sa puso mo, ganito ka ring mag-isip tungkol sa akin. Kung ganito na pala, bakit pa ako magpapatuloy na manatili sa likod ng mga eksena? Bilang iyong suporta? Asawa. Bakit ka nandito? Hindi ako pupunta. Paano ko maririnig ang matataas na opinyon ninyo? Paano mo malalaman na ako si Chen mo sa puso mo? Su Qingxue ay isang asawang lalaking walang kwenta? Hindi ganyan, Chenmo. Hindi ganyan ang nangyari. Ano ang nangyari? Su Qingxue, sa paningin mo at ng mga taong nakapaligid sa'yo, ako ba si Chen mo ay isa lamang kaawa-awang taong umaasa sa iyong limos? Isang bagay na malayang pinag-uusapan ninyo sa likuran, paksa sa inuman. Chenmo, kailangan mo bang maggulo sa ganitong pagkakataon? May mahalagang negosasyon akong pinag-uusapan. Pwede ba? Maging maunawain ka naman. Ginoong Su, abala pala ang mga gawain sa pamilya mo. Ang pakikipagtulungan na ito. Ginoong Wang, wag po kayong mag-alala. Ako na ang magpaparusa sa sarili ko. 3 baso.
Ginoong Wang, ituloy na lang natin ang pag-uusap tungkol sa pakikipagtulungan. Ang mga detalye ng kasunduan, kailangan pa pong lagdaan at kumpirmahin ninyo. Su Qingchue. Maghiwalay na tayo. Ay nako, maghihiwalay pa? Kapag iniwan mo ang aming Ginoong Su, saan ka kukuha ng pangkain mo? Ang kontrata, ako na ang... Bilang lalaki, maging mapagbigay ka naman. Ang pakikipag-ugnayan ni Ginoong Su sa labas ay para lang din naman sa pamilya. Ikaw, isang lalaki, hindi ka man lang nag-alok ng kaunting ginhawa. Nandito kapat ng gugulo. Ginoong Su, ang mga gawain mo sa pamilya, ayusin mo muna, kaya ng maayos. Sa ganitong kalagayan, mahirap akong makipag-usap sa iyo tungkol sa pakikipagtulungan. Tama na, Chen mo. Ang bagay na ito, ano ba ang kailangan mong gawin para matapos na ito? Kotse ba o bahay ang gusto mo? Pumunta ka sa aking assistant. Su Qingchue. Itinuturing mo ba akong babae? Bigyan lang ng kaunting pabor at mapapalayo na ako? Kung ganito, lagdaan mo na ito. Bakit kailangan pang maglagda ng kasunduan para bumili ng gamit? Magbuhos ng alak! Buhusan mo! Buhos! Halika. Aayusin ko agad ang pagrehistro ng kumpanya. Yung mga kasamahan kong extra noon, balak ko ring isama. Sa tao at pondo, handa na rin ako. Ginoong Chen, ang galing mo sa pag-arte at ang dedikasyon mo, laging hinahangaan ko. Ngayong determinado kang magtayo ng kumpanya, may malaking proyekto ako sa kamay. Pwede itong maging technical investment ko. Naniniwala akong ang ating pagtutulungan ay makakagawa ng ibang klase. Ginoong Jiang, salamat sa tiwala. Gawin natin ng magkasama ang proyektong ito. See ya. Chen mo, nandito na ako. Yung nangyari kahapon, ako ang may kasalanan. Kausapin natin to. Paano nangyari to? Yung mga gamit ni Chen mo, bakit nawawala lahat? Hindi pwede. Paano? Kung ganito, pirmahan mo na to. Bibili lang ng gamit? Kailangan pang pumirma ng kasunduan? Imposible to. Paano nangyari to? Hindi talaga ako papayag na maghiwalay tayo. Ang lalaking napili ko, kahit saan ka magtago. Hahabulin kita. Ang galing mo naman, Chen mo. Mukha ka ng tunay na amo. Pero sa proyektong ito natin, bago ito i-anunsyo, mas mabuti huwag mo munang ipaalam ang pagkakakilanlan mo. Marami ang gustong makihati sa tagumpay. Kahit na darating ang ating partner mamaya, ako muna ang makikipag-usap. Ano ang pangalan ng kumpanya? Ano ang dapat nating ihanda? Ito ay ang Star Glory Media. Ang anak ng may-ari, si Wang Han, ang personal na darating. Pero may isang bagay na dapat kong sabihin sa iyo ng maaga. Ang kasintahan ni Wang Han ngayon ay si Li Qian. Trabaho ang trabaho. Hindi ko isasama ang personal kong issue sa proyekto. Basta't profesional siya, wala akong problema. See ya.
Ang init! Napakasamang tao ni Wang Han. Pinapunta pa niya akong mag-isa para mag-imbestiga sa partner. Titingnan ko nga kung sino ba talaga itong si Among Chen na bigla na lang sumulpot. Hindi ba ito si Chen mo? Ay, akala ko kung sino. Bakit? Sawaan ka na ba ni Miss Su at pinalayas ka? Ngayon, nakikita kitang nakasuot ng ganyan at naghahanap na ng sariling pagkakakitaan. Kamusta naman? Ang sarap ba ng pakiramdam bilang asawa ng isang mayamang babae? Araw-araw na tumitingin sa mukha ng iba, wala ka ng dignidad. Ngayon, kailangan mo pang magtrabaho ng husto. Kawawa ka naman. Bumalik ka na lang sa akin. Kahit na nakakadiri para sa akin na nagamit ka na ng ibang babae. Pero dahil sa sobrang bait mo sa akin noon, maaari akong makiusap kay Ginoong Han para makapagtrabaho ka sa aming kumpanya ng mas magaan na trabaho. Mas mabuti iyon kaysa dito sa kumpanyang ito. Oh, Star Glory Media, ang kasintahan ng anak ng may-ari. Personal na hinanap pa ako. Ang batang ito na walang kwenta. Napakaganda naman ng trato. Sa ex-boyfriend mo, Sa pagitan natin, wala na bang iba kundi ang dating magkasintahan? Ang daming tao dito, baka may makakita. Mas mabuti pang lumipat tayo sa lounge sa tabi para makapag-usap tayo ng maayos. ay, usapang magkakilala. Paano kung sumama ako sa'yo sa lounge ng kaming dalawa lang? Paano na sila? Iba na ang estado mo ngayon. Marami ang gustong makisipsip sa'yo. Isang grupo lang ng mga baguhan yan, pero dahil nabanggit mo, mukha namang magaganda ang itsura. Tara, sumama ka sa ate sa lounge para mag-usap tayo ng maigi. Turuan kita ni ate ng mga sikreto sa pag-arte. Huwag kang mahiya. Halika. Babaeng bastos, alisin mo ang maruming kamay mo. Anong ingay? Ang kapal ng mukha mo. Alam mo ba kung sino ako? Ang pagpunta ko rito sa kumpanya nyo ay isang karangalan para sa inyo. Hinahawakan mo ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Lugar ito para magtrabaho, hindi para manggulo sa mga katrabahong lalaki. Magpakita ka ng respeto. Nagpapakasanto-santo ka pa. Kanina, nang papalapit ako, hindi ka ba tumitingin sa akin? Ngayon, nagpapakipot ka lang. Gusto mo lang ng mas maraming benepisyo. Mga katulad mo, marami na akong nakilala. Mga kasinungalingan, nagtatrabaho lang ako ng maayos dito. Ikaw ang bigla-biglang lumapit. Nang aasa, At saka, ganyan ka lang naman itsura mo. Anong mapapanood ko? Ikaw, Tama, Miss Lee. Ang mga empleyado namin dito, kumikita sa sarili nilang kakayahan. Hindi nila kailangan ng madali ang paraan. ikaw ang sadyang nagpaloko sa akin. Pinaramdam mo sa akin na interesado sila sa akin. Miss Lee, hindi tama ang sinasabi mo. Ako, sinasabi ko lang na alalahanin mo ang iyong kalagayan. Hindi ko inakala na ang pangunawa mo ay napakalawak. At saka, ayaw mong maghintay. Sinikap mong isagawa agad. Malinaw na nakita ng lahat. Tama, makakapagpatotoo kami. Simula nang pumasok ka, kinukulit mo si Kuya Chen. Nakita namin lahat. hindi ka pinapansin ni Kuya Chen, kaya kami naman ang ginugulo mo, napakalapastangan mo. Shen Mo, ikaw ang talagang kumakapit sa akin. Gusto mong makipagbalikan. Bakit mo binabaligtad ang katotohanan? Pero handa na ako. Alam kong magkakapit ka sa akin, kaya pinakuhaan kita ng litrato. Ano sa palagay mo? Kung ipakita ko ang mga litratong ito kay Su Ching Xue o ibenta sa media na nagsasabing nambabae ka sa ex mo? Sa tingin ko, ang bagong bukas mong branch at ang bulok mong reputasyon, ano ang mangyayari? Pero, kung humingi ka ng tawad sa akin, sa pagloloko mo sa akin kanina, maaari kong isipin na hindi ipalabas ang mga litratong iyon. Kung hindi, Ipalabas ang mga litrato? Sige, gawin mo. halika rito. Ibigay mo sa akin ang camera. Ma'am, Ipakita mo ang mga litrato sa mga taong ito na walang malay. nasa kumpanya nila tayo. Parang hindi maganda ang ginagawa natin. Tumigil ka sa kakulitan. Kapag may gumawa ng bagay na magpapahamak sa akin, dapat handa siyang magbayad.
Chen mo, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung nga aminin mo, hindi ko ipapakita sa publiko ang mga litratong ito. Ikaw pala ang nagtaksil sa amin. Kuya Chen, malinaw ang ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Paano mo kinainan? Binayaran ka ba ni Chen mo? Hindi po, ma'am. Siya. Siya po ang laging nakakahanap ng tamang anggulo. Para ikaw ang nakikita. Ang basic skill ng isang actor kung paano humarap sa camera at maghanap ng anggulo at ilusyon, hindi mo alam? Tapos, mangunguna ka pang mang-ambush? Chen mo, alam mo ba na may paparazzi? Kaya mo ako itinaksil? Hindi niya kailangang itaksil ang sinuman. Ang ginawa niya lang sa'yo ang ginawa mo sa kanya. Li Qian, dapat nang tapusin ang palabas mong ito na ikaw ang direktor at artista. Chen Mo, talagang hindi pa rin nagbabago ang dating mo. Ang bilis mo namang naakit ang ex mo na mawalan ng hiya at manggulo rito. Su Qingxue, ako. Tama, Su Qingxue, ang bilis mo namang mag-assume na magbabalikan kami. Li Qian, malabo ang mata mo? Magpatingin ka sa doktor. Sa mga litratong ito, ang nakikita ko lang ay nagpupumilit ka. Tapos nagalit ng ma-reject. Ano, hindi ka ba nasasatisfy ni Wang Han? Kaya nawalan ka ng hiya at ginulo mo ang ex mo? Mga kasinungalingan, okay na okay kami ni Hange. Ikaw, hanggang ngayon, nasa isip mo pa rin ang isang walang kwentang tao. Nagmamalaki ka? Huwag mong isipin na, dahil investor namin si Wang Han, ay pwede ka nang magmayabang dito. Hindi ba? Naniniwala ka ba na sa isang salita ko lang, mapapa-withdraw ko si Hange? Chen mo, kakakumpirma mo lang sa trabaho, di ba? Mahihirapan ka maghanap ng bagong trabaho. Sa tingin mo, kung malaman ni Wang Han na sa opisina ng partner nila ay ginugulo mo ang empleyado, nagwawala ka, tatanggapin pa ba niya ang isang babaeng nagpahiya sa kanya bilang nobya? Hindi siya maniniwala sa'yo. Gusto ko sanang marinig kung ano-ano bang ginawa mo sa likod ko. Hange, bakit ka nandito? Akala ko ba ako lang ang pupunta ngayon? Ikaw ang pumunta. Ganito ang resulta? Li Qian, ang galing mo talaga. Pinahiya mo ako sa harap ng partner natin. Tagapamahala Zhang, tagapamahala Su, pasensya na. Hindi ko siya nasaway ng maayos, pero ang empleyadong ito ay may kasalanan din. Tagapamahala Zhang, pwede pa nating pag-usapan ng partnership. Pero ang ganitong empleyadong mapagpanggap ay dapat tanggalin. Zhang. Sa mundo ng negosyo, ang pinakaayaw ay ang hindi malinaw na relasyon at hindi tiyak na paninindigan. Ang empleyadong ito, dahil asawa siya ni Su, paano hindi dumaan sa kanyang kamay ang proposal ng aming Xingyao Group at napunta sa Su Group? At ikaw, Su, palagi mo siyang pinagtatanggol. Mahirap hindi maghinala na nagtutulungan kayong mag-asawa para maglaro. Wang Han, huwag kang manggulo dito. Ang pagkatao at kakayahan ni Chen Mo, malinaw na malinaw sa akin. Ang kanyang personal na negosyo ay walang kinalaman sa aming Su Group. Kung hindi ka kampante, ako, si Su Qingxue, ay maaaring pumirma ng confidentiality agreement sa pangalan ko at sumali sa proyektong ito para magtulungan tayo at masiguro. Su. Hindi na kailangan. Ang proyektong ito, ayaw kong magbahagi pa ng mas marami. Huwag na lang. Pero, Wang, hindi kailangan ang pag-aalala mo. Una, ang walang dahilang pang-aabala ni Geng Eng, Li, ay walang kinalaman sa akin. At hindi ko rin tatanggapin sa hinaharap. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga, ako, si Chen Mo at si Su Qingxue ay opisyal ng diborsyado. Kaya, Ang sinasabi mong pagtutulungan ng mag-asawa ay hindi talaga umiiral. Ano naman, ito lang ang nagpapatunay na kahit si Su ay hindi mo maasahan, lalo na't ikaw mismo. Wang, pinapayuhan kita na huwag mo akong ipaalis sa proyektong ito. Ano, nagbabanta ka sa akin? Tiyak dahil sa mga litrato ni Li Qian, tong tangang ito. Maaari mo ring intindihin iyon. Kung ipipilit mo pa ring ako'y alisin nang walang dahilan sa proyektong ito, sa huli, ikaw ang magsisisi. Sige, may tapang ka. Bibigyan kita ng pagkakataon. Zhang, tuloy ang ating pakikipagtulungan. Pero sa susunod na pakikipagtulungan, gusto kong makita ang sinasabi mong kakayahan.
Chenmo, umuwi ka na sa akin. Bahay? Anong bahay? Amo Su, hiwalay na tayo. Pumirma ka na sa kasunduan. Yung kasunduang yun, pinirmahan ko yun nang hindi ako malinaw ang isip. Hindi ko yun tinatanggap. At saka, hindi pa naman tayo nagpaayos ng papeles. Mag-asawa pa rin tayo. Su Qingxue, may saysay pa ba? Isang relasyon na pakiramdam ko. Umaasa lang ako sa awa mo. At nahihirapan akong ipaliwanag sa mga kaibigan ko. Ang relasyong yon, kung ipipilit pa, mas lalo lang tayong mapapagod. Oh. Sa simula, ako ang mali. Humihingi ako ng tawad. Pero ngayon, sinusubukan kitang ayusin. Pero ikaw, mas pipiliin mo pang magtrabaho dito? Sa maliit na kumpanyang bigla na lang sumulpot at harapin ang mga pagsubok ni Wang Han kaysa bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Alam mo ba kung ilang beses kong narinig tungkol sa kumpanyang ito at sa kasalukuyang presidente nito? Sabi nila, bigla na lang siya sumulpot, hindi malaman ang pinanggalingan, parang ambisyoso. Pero sa industriyang ito, hanggang saan ang mararating ng puro sigasig lang? Chenmo, malalim ang tubig sa showbiz. Ayokong Ayokong mag-fail ka? O hindi ka naniniwalang magtatagumpay ako? Su Qingxue, sa isip mo ba, ako si Chenmo, kapag wala na ang kinang ng pamilya mo, ay tiyak na walang mararating. Tama ba? Chenmo, hindi yun ang ibig kong sabihin. Nag-aalala lang ako sa'yo. Ang pag-aalala mo, hindi ko kayang tanggapin. Amo Su, umuwi ka na. Ang landas na tatahakin ko. Mabuti man o masama, wala ka ng kinalaman doon. Amo Jiang, Sabihin mo, Chenmo, magandang balita. Naayos na ang oras at lugar ng press conference sa susunod na linggo sa Grand Ballroom ng Emperor Hotel. Ang press conference na ito ay pangunahing para sa pagtanggap sa iyo bilang misteryosong presidente. Isang malaking selebrasyon para maging sikat kaagad. Kumalat na ang balita. Dadalhin ang mga kilalang tao sa industriya, mga pangunahing media at mahahalagang investor. Nandoon silang lahat. Sa oras na yon, maipapakilala mo na ang sarili mo. Ito ang ating pagkakataon para sumikat agad. Napakahalagang sandali. sige, ako'y dadalo sa takdang oras. Narinig ko na bata pa pero magaling na si Ji Zhang. Malalim ang kanyang background. Puro malalaking proyekto agad ang hawak niya. Oo nga. Kahit na napakapili ni Jizang, purong-puri pa rin siya rito. Nakakakuryosidad talaga. Ngayon, magpakabait ka. Huwag ka nang gumawa ng kalokohan. Tiyak na lalabas si Ji Chen mamayang gabi. Huwag mo na namang sirain ito. Huwag kang mag-alala, Kuya Han. Pangako. Magpapakita ako ng magandang asal. Uy! Napaka-importanting okasyon nito. Ikaw na isang maliit na empleyado lang. Hindi kaya isa kang foreman na dinala rito bilang pansamantalang bodyguard? Chen Mo, hindi ito lugar para sa iyo. Kung gusto mong makakita ng mundo, pwedeng dalhin ka ng dati mong asawa sa ibang lugar. Lahat ng nandito ngayon ay mga VIP. Kung sakaling makasagasa ka naman sa kanino man, hindi lahat ay kasing bait ko. Oy, yung imbitasyon? Walang imbitasyon? Hindi ka makakapasok. Wang Han, ano ba ang ibig sabihin ninyo ni Bibi? Lee? Nasa pintuan ng reception hall at hinaharang ang kasama kong lalaki. Ji Zhang, bakit kayo nagmamadali? Hindi kaya wala pa si Ji Chen. Paano naman? Nandito na si Ji Chen. Makikilala niya kayo mamaya. Maupo muna kayong dalawa. Malapit nang magsimula ang press con. Chen Mo, saan ka ba talaga pumunta? Kaya pala, diborsyado na si Chen Mo? Papasok sa ganitong lugar, kailangan pang gamitin ang mukha ng dating asawa. Buti na lang sentimental ang aming amo Su. Saan man siya pumunta, dala-dala kanyang parang accessory. Talaga nga, hindi makakuha ng invitation sa sarili niya. Kailangan pang isang babae ang magdala sa kanya. Lubog na sa pagiging palamunin. Diborsyado na, di pa ring maawat sa pagiging dependent. Mesli. Amo Wang, sa katayuan ko, kaya kong umasa sa sarili kong kakayahan na narito. Masyado ninyo akong maliitin. Ako si Chen Mo, at masyado ninyong pinagmamalaki ang sarili ninyo. Ako, Magsisimula na ang press conference. Mauna na kami. Ay, pasensya na Chen Mo. Naipilit ka naming makipag-usap sa amin dito sa labas ng matagal. At sa huli, hindi mo pa rin nahatak ang invitation namin. Naghirap ka pa.
Huwag kang mag-alala. Pag nakita ko ang amo Chen ninyo mamaya, pag-iisipan kong sabihin sa kanya na dagdagan ang side income mo. Ginoong Han, pasok na tayo. Huwag nating patagalin si Amo Chen. Hindi tulad ng iba, nakatunganga lang sa labas. Tara na. Shenmo, kung gusto mong pumasok, pwede akong... Ano ang kaya mong gawin? Gamitin ang iyong sarili bilang Amo Su para humingi ng pabor kay Amo Zhang? O kaya, diretso kang magpakita ng iyong invitation para sabihin sa lahat na ako si Chen Mo ay nakisakay lang sa impluensya mo? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ayoko lang makita na iniinsulto kanila. Insulto? Kumpara sa kanilang mga insulto, mas masakit ang dulot mo sa akin na kahihiyan. Sa bawat pagkakataon, ipinapaalala mo sa akin na sabihin sa lahat na ako si Chen Mo ay isang walang kwentang taong umaasa sa iba lang. Hindi ka ba matututo kailanman na rerespeto sa akin at magtiwala sa akin? Gusto ko lang tulungan ka. Tulungan ako? Kung gusto mo talaga akong tulungan, mas lalo mo lang akong bibigyan ng pang-iinsulto at kahihiyan. Umuwi ka na. Ako ang maglalakad ng sarili kong landas. Ginoong Chen. Chen Mo. Pareho silang Chen ang apelyido. Parang sobrang pagkakataon naman yon? Binibining Li. Ginoong Wang. Sa posisyon ko, kaya kong tumayo dito sa sarili kong kakayahan. Masyado ninyong minaliit si Chen Mo at masyado ninyong inangat ang sarili ninyo. Li Qian, ano sa tingin mo? Medyo kakaiba ba tong si Chen Mo? Chen din ang apelyido niya. At kanina, nasa labas pa lang, napakakalmado ng kilos niya. Hang, anong kalokohan yan? Kung si Chen Mo nga ay si Ginoong Chen, at naapi natin siya ng ganoon, di ba dapat noon pa niya ipinakilala ang sarili niya? Sa tingin ko, malamang yung totoong Ginoong Chen ay ayaw munang magpakilala, kaya kumuha siya ng kapangalan na maliit na tao para gawing panangga. Yung Chen Mo na yon, sinasamantala lang ang pagkakapareho ng apelyido para magsinungaling at manloko sa labas. Ganoon nga ang sinasabi mo, pero parang kakaiba pa rin sa pakiramdam ko. Kung si Chen Mo nga ay si Ginoong Chen, sa katalinuhan ni Su Qingxue, makikipaghiwalay ba siya kay Chen Mo? Yung si Chen Mo, nagpapanggap lang yan? Nagmamagaling? Salamat sa pagdating ng lahat ng panauhin. Ginoong Chen ay naghanda ng isang video message para sa press conference ngayong araw upang ipahayag ang kanyang inaasahan sa proyekto. At pasasalamat sa inyong lahat. Ngayon, inaanyayahan ko kayong panoorin ang malaking screen. Tingnan ninyo ang malaking screen. Tingnan ninyo ang malaking screen. Ang aming layunin ay lumikha ng... Ang boses na ito, Oy, anong nangyayari? Boses lang ang meron sa video na ito. Bakit wala pang litrato ni Amo Chen? Masyado bang mataas ang tingin sa sarili? O may nangyari bang problema? Hindi lang ito isang gawa. Ang proposal na ito, Ito, Ito ay isang bagong sistema ng nilalaman. mabuti. maganda ang proposal na ito. Ang ganda talaga ng proposal na ito. Maganda nga talaga. ang boses na ito, siya yon. Siya nga talaga. Chen Mo, bakit mo ako itinago? Medyo maingay dito. Lumabas na lang tayo para mag-usap. Si. Kanina, narinig mo ba yon? Parang yung boses na yon. Han, ganyan ka na naman. Saan naman kumuha ng ganyang kaalaman? At galing magsalita si Chen Mo. Yung proyekto, paano pwedeng galing sa taong yon? Balik tayo sa punto, artista siya dati. Ginaya niya ang boses ni Amo Chen. Hindi yon imposible. Hindi pwedeng si Amo Chen, si Chen Mo. Kung siya nga talaga, Eddie, nagkamali ako sa pagpili ng isang tunay na potensyal at pinili ko si Han na bulagsak. Hindi pwedeng siya. Hindi rin pwedeng siya. Tama ka. Mukhang nag-aalala lang ako ng walang dahilan. Kung si Chen Mo ay may ganyang kakayahan talaga, matagal na sana siyang umangat. Bakit ngayon pa? Tama, ang dapat nating isipin ngayon ay kung paano makuha ang proyekto. Si Amo Chen ay misteryoso ang kilos. Pero yung boses na yon ay isang clue.
Kailangan nating hanapin siya agad at alamin ang totoo sa kanya para mahuli natin siya. Ang laki ng proyektong ito. Kung mawala siya, sino pa ang makakapagkumpetensya sa atin? Ang galing mo talaga, Han. Kapag naagaw na natin ang proyekto, wala nang magmamaliit sa atin. Chenmo, Shh, huwag maingay. Sa madaling salita, ganito muna. Umuwi ka muna. Mag-ingat ka at maging alerto sa iba pang balita. Kapag nakita ko na si Ji Chen, kontakin kita agad. Paumanhin. May emergency. natakot ako. Yun kasi. Hinahanap ako ni Jizang. Aalis na ako. Oy! Si Jijang ay kasalukuyang kausap ang aking assistant. Bakit kanya hinahanap? At saka, bakit kanina? Sinundan mo si Wang Han at pumunta rito? Wala lang. Naumay ako sa loob. Kaya lumabas ako para huminga ng sariwang hangin. Nagkataon lang na nakasalubong ko sila. Shenmo, hindi mo ako maloloko. Yung boses sa video kanina, malinaw kong narinig. Boses mo iyon, yung misteryosong Ji Chen, ay ikaw. Dito ka lang nagtatrabaho, pero grabe ang tiwala sa'yo ni Jizang. Si Liqian at Wang Han ay parang may malaking kalaban. Yung misteryosong Ji Chen, ay ikaw. Bakit ayaw mong aminin? Mag-asawa rin naman tayo noon. Kung hindi ko pa rin nakilala boses mo, ewan ko na lang. Sige, aaminin ko. Pero ngayon, si Wang Han ay aktibong hinahanap ang tunay kong pagkatao. Kung mahalata ako, baka hindi lang ako ang maapektuhan, pati si Su Qingxue ay madadamay. Aaminin ko, ang boses sa video na yan ay akin. Alam ko na. Hala, di mo ba naisip na baka nagustuhan lang ni Amot Sen ang boses ko at pareho pa kami ng apelyido? Kaya niya ako inupahan para magdub ng video na to. Para di agad mabuko ang tunay niyang pagkatao. Ano? Hindi. Chenmo, ang dahilan mo, napakalabo naman. Ngayon ang araw talaga na plano ni Amot Sen para magpakita sa publiko. Bakit pa niya kailangan ng dub? Sino ba ang nakakaalam ng iniisip ni Amot Sen? Ang punto, hindi ako si Amot Sen. Maniniwala ka o hindi, bahala ka. Chenmo, tumigil ka! Chenmo, Maraming salamat sa inyong pagdalo. At ngayon, pakisama natin si Ginoong Chen para magpakilala sa ating lahat. Anong nangyari? Tapos na ang video. Bakit hindi pa lumalabas? Masyado bang mataas ang tingin sa sarili? O may nangyari bang problema? Paano siya nakapunta roon? Paano mangyayari yon? Imposibleng siya yon. Chenmo, ikaw nga talaga. Mga bisita, magandang gabi. Ako si Chen Mo, ang special assistant ni Sir Chen. Inaasam-asam talaga ni Sir Chen na makarating sa press conference. Pero bago magsimula ang press conference, dahil sa matagal na pagkapagod, bigla siyang inatake sa puso. Dinala na siya sa ospital para maagapan. Baka hindi na siya makasali sa press conference. Pero si Sir Chen, miss na miss niya kayong lahat. Kaya ipinapasabi niya sa inyo na lubos siyang nagpapasalamat sa inyong suporta at pagmamahal. Ganun pala. Kaya pala, hindi siya nagpakita. Akala ko yung gwapong yun si Sir Chen na. Sayang naman. Salamat sa espesyal na pagpapaliwanag, Assistant Chen. Sabay-sabay nating ipagdasal ang mabilis na paggaling ni Sir Chen. Huwag kayong mag-alala. Ang ating proyekto ay magpapatuloy ayon sa plano ni Sir Chen ng maayos at tuloy-tuloy. Matanda na pala. Inatake sa puso sa pagod. Kaya pala palihim. Sabi ko na nga ba, assistant lang talaga si Chen mo. Paano siya magiging si Sir Chen? Sir Chen, anong ginagawa mo? Nagbago ang sitwasyon. Hindi pa pwedeng ilantad ang tunay kong pagkatao. Anong nangyari kay Chen Mo? Hindi ba't sinabi na ngayon ay opisyal ng sisimula ng proyekto at ipoproklama ang iyong pagkakakilanlan? Ji Zhang, mag-ingat, baka may nakikinig.
Talagang mapag-ambisyon sila. Hindi tayo pwedeng umupo at maghintay na lamang. Siyempre hindi. Gusto nilang maglaro? Sasabayan natin sila hanggang dulo. Zhang, ang susunod na negosasyon sa Xingyao, ikaw mismo ang haharap. Ako lang ang haharap. Kailangang gawin ng maayos ang surface work para ma-relax ang kanilang pag-iingat at isipin nila na tayo'y mahina at madaling apihin. O kaya naman, yung may sakit na si Ji Chen ay naguguluhan na. Gusto nila ng tubo? Ibigay natin sa kanila. Sa kontrata, bigyan natin sila ng lahat ng benepisyo. Tapos, parang pakulo ng palaka. Alam ko na ang gagawin. Gagawa ako ng kontratang magpapaisip sa kanila na sila ang nakalamang, pero ang totoo, ang kontrol, ay nasa atin. Zhang, diretsuhan ko na. Yung Ji Chen ninyo hanggang ngayon ay nagtatago at ayaw magpakita. Baka naman may problema ang proyekto? Ang kumpanya ninyo kulang sa sinseridad. Tama. Baka hindi lang siya may sakit. Pati utak niya hindi na rin malinaw. Malapit ng pirmahan ng kontrata, hindi pa rin siya nagpapakita. Kailangan naming pag-isipang mabuti ito. Ji, Wang, Ms. Li, taos puso kaming humihingi ng paumanhin. Ang katawan ni Ji Chen ay talagang nangangailangan ng pahinga. Pero siguradong walang problema ang proyekto. Upang ipakita ang aming sinseridad, Tingnan ninyo. sa paghahati ng tubo at paglalaan ng resources sa promotion, nagbigay kami ng malaking konsesyon. Lahat ay ayon sa kagustuhan ninyo. Ang matandang yan talagang nalilito na sa sakit. O natatakot sa aming Xingyao kaya't ganito kalaking benepisyo ay basta na lang ibinigay. Hang, napakaganda ng mga kondisyon. Sakto lang naman. Ito lang naman ang nararapat para sa aming Xingyao Group. Kung ganito nga, hindi ko na kayo pag-iinitan. Ayusin na natin agad ang kontrata. Napakaganda. Salamat sa pangunawa, Ji, Wang. Kaya't mag-ayos tayo agad ng opisyal na pagpirma. Walang problema. Mas mabilis, mas mabuti. Chenmo, nandito ka pala. May ipinagagawa ba si Boss Chen? Oo, may kailangan ka ba sa akin? Chenmo, huwag mo nang. Sundan itong si Boss Chen. Kanina sa venue, ipinagmamalaki ni Wang Han ang kontrata ninyo. Narinig ko ng kaunti. Napakaraming inalok na diskwento nitong si Boss Chen. Hindi ito makatuwiran sa negosyo. Maaaring hindi talaga marunong sa negosyo itong si Boss Chen. O kaya, may iba pang dahilan. Pero kahit ano pa man, mapanganib ang proyektong ito. Bilang kanyang assistant, napakalapit mo sa core. Natatakot akong madamay ka. Mas mabuting umalis ka na. Su Qingxue, salamat sa paalala mo. Paano kung ako ang nagdesisyon magbigay ng diskwento? Paano kung ako mismo si Boss Chen? Sa tingin mo ba ay magiging maayos ang proyektong ito? Chenmo, hindi ito tungkol sa tiwala o hindi. Ito ay isang kontrata, puti sa itim. Sa anumang anggulo mo tingnan, isang lugi itong negosyo. Ayokong makita na nasa ganitong hindi maaasahang proyekto ka. Masyadong mapanganib ito. Mukhang hindi mahalaga ang pagkakakilanlan. Sa isip mo, lahat ng desisyon ko ay hindi karapat-dapat pagkatiwalaan. Natanggap ko na ang iyong pag-aalala. Ang desisyon ko, ako ang bahala. Chenmo, sandali lang. Chenmo, hindi kita hahayaang mangyari sa iyo ang masama. Kung ayaw mong makinig, ako na mismo ang magsiyasat. Assistant Wang, gamitin mo agad ang lahat ng koneksyon. Alamin mo para sa akin ang tunay na background nitong si Boss Chen. Bukod doon, humanap ng paraan para makuha ang buong kontrata nila sa Xingyao. Susuriin ko ito ng isa-isa. Tara, sandali lang, mga kasama. May aanunsyo ako. Ito naman ay pinsan ko. Kakagaling lang mag-aral sa ibang bansa. Malaki ang interes niya sa project management. Simula ngayon, inaasahan kong siya ang magiging katuwang na tagapamahala ng proyekto natin. Bigyan natin ng palakpakan. Katuwang na tagapamahala? Yung proposal na pinaghirapan namin, kailangan na niya ang approval? Ikaw nga, kuha ka nga ng kape para sa akin. Freshly ground ha. Walang gatas.
Ang galing mo talaga. Pagdating pa lang, hawak mo na ang mahalagang posisyon. Sa atin din mapupunta ang kumpanyang ito. Mabuti naman kung alam mo. Sige. Sabihin mo sa mga kakilala mo na si pangkalahatang tagapamahalat Shen, dati. Extra lang yan sa pelikula. Yung mga project niya, walang laman yan. Pangkalahatang tagapamahalat Sen. Naglagay ulit si Wang Han sa kumpanya ng pinsan niya. 3 beses niyang ibinalik yung proposal na ginawa ko. Pero hindi niya sinasabi kung ano ang problema. Ayaw lang talaga niyang aprubahan. Halatang sinasadya niya. Para maantala ang progress. Pinapagkape at pinapagserbisyo pa ako sa kanya. Hindi ko na nga matapos ang trabaho ko. Ngayon, kumakalat na ang mga chismis sa opisina. Sinasabi nilang manloloko si pangkalahatang tagapamahalat Sen. At malulugi ang project. Marami sa mga katrabaho natin ang naghahanap na ng ibang trabaho. Huwag kayong mag-alala. Nakolekta ko na ang lahat ng ebidensya. Pangkalahatang tagapamahalat Sen. Alam na pala ninyo. Mga palaboy lang yan. Hayaan mong magpakitang gilas. Huwag kayong mag-alala. Gawin lang ninyo ang mga tungkulin ninyo. Ako na ang bahala sa lahat. Yung panghuling baraha, hindi pa oras para ipakita. Kuya Han. Kuya Han. Yung mga ipinagagawa ninyo, natapos ko na. Yung mga mahahalagang proseso, naipit ko na rin. Ngayon, kumalat na ang mga chismis. Gulo na ang loob ng lahat sa kumpanya. Ganito na ang sitwasyon. Ni hindi man lang umimik si pangkalahatang tagapamahalat Sen. Sa tingin ko, natatakot na yan sa atin. Magaling. Panahon na. Dagdagan pa natin ang apoy. Ang production team ni Amo Chen bukas ba yon sa labas ng syudad? Sa Republic of China Film and Television Base? Tama, Sir Han. Yon ang pinakamahalagang outdoor location shoot nila. Kung maaantala sila ng isang araw, malaking kawalan yan. Kanina, sinabi sa akin ng kanilang person in charge na sa area na yon nila may ilang pangunahing shooting locations na nakaranas ng malubhang structural safety hazards. Kailangang isara agad para sa inspeksyon. Ganito kalaking shooting accident? Kung ganoon, sa oras na yun siya ang magmamakaawa sa atin. Maaari nating samantalahin ito para kunin ang proyekto. Hindi lang itong proyekto. Gusto kong maging Wang ang apelyido ng kanyang kumpanya. Madali lang si Amo Chen. Pero yung si Chen mo na yon, tiyak na tutulong si Su Qingxue. Sa oras na yon, posible kaya na gumamit siya ng koneksyon para humanap ng lugar para sa kanya? Maliban doon, ang natitira na lang ay ang nasa ilalim ng Su Group, ang Su Film and Television Park. At nakapirma na ako sa kanila ng kontrata para sa 1 buwan. At mayroon pang exclusivity agreement. Kung sakaling si Su Qingxue ay lumabag sa kontrata para tulungan si Chen Mo, ang penalty fee ay sapat na para makapagpatayo ng kalahating parke. Sa tingin mo, ang interes ng grupo at yung maliit na assistant na yon, ano ang pipiliin niya? President Su, kakakuha lang ng balita. Ang shooting permit ng production team ni Amo Chen sa Republic of China Film and Television Base ay pansamantalang kinansela. Ang ganitong malaking pagkakamali ay malamang na magdudulot ng matinding pinsala sa kanila. Hindi ako interesado kay Amo Chen. Pero si Chen Mo ay nasa kanyang kumpanya. Makipag-ugnayan agad sa ating film park. Bakantehin ang isang Republic of China era street. Siguraduhin ang kanilang production team ay makakapasok bukas nang walang problema. Presidente Su, hindi pwede. Ang tanging Republic of China themed area sa ating park Ay napirmahan na noong nakaraang linggo kay Wang Han ng Xingyao. Kung kakanselahin natin ito ngayon, tiyak na sasamantalahan ito ni Wang Han. Ang huling bayad pinsala ay maliit lang. Ang mas malaki ang epekto sa reputasyon ng kumpanya. Si Wang Han na naman ang may kagagawan nito. Presidente Su, kalmahin muna ninyo ang inyong sarili. Si Ginoong Chen Mo ay isang assistant lamang naman. Para sa kanya, ilalagay ang buong Su Group sa ganitong nakakapanghina na business dispute ay talagang pag-isipan ninyo kung alin ang mas mabigat. Amo Chen, kumpleto ang aming papeles. Kahapon ay maayos pa. Ngayon biglang nagsara para sa maintenance. Tinanong ko na ang lahat ng iba pang lugar. Mayroong walang available na schedule. Mayroong hindi umaayon sa pangangailangan. Ngayon, kung maaantala tayo ng 1 araw, 100,000 ang kawalan. Gusto nila tayong patayin. Hey, sa huli, pinili pa rin niya ang pinakakatangang paraan.
Ipaalam sa lahat na hindi magbabago ang shooting schedule. Bukas, tuloy pa rin. Pero, ang lugar. Gawin ang sinasabi ko. Panahon na para isara ang lambat. Ano? Wala na bang ibang tao sa kumpanya ninyo? At isang maliit na assistant ang ipinadala para kausapin ako? Para makipag-usap sa akin? Mukhang si Chen na laging may sakit ay sumuko na. Ginoong Wang. Narito na po si Ginoong Chen. Ano naman ang magagawa kung pumunta siya o hindi? Sasabihin ko sa iyo, ang proyekto ninyo ay isang malaking gulo. Tumigil ang shooting, araw-araw nasusunog ang pera. Isang walang kailaliman na hukay. Sino pa ang gustong sumalo nito, maliban sa akin? Ikaw, mas mabuting ibigay mo na lang sa akin ang proyekto. Dahil sa ating pakikipagtulungan, maaari ko pa kayong bigyan ng separation pay. Ginoong Wang, ginagawa ninyo po ito para ipitin kami sa sulok. Mga kasosyo tayong lahat. Bakit kailangan ninyong gawin ang ganitong pagtataksil? Hindi ba tayo pwedeng magtulungan para parehong manalo? Hahaha. Bata ka pa. Sa industriyang ito, isang lipunan ito kung saan malakas ang kumakain sa mahina. Sasabihin ko sa iyo, kapag gumagawa ako, si Wang Han, gagawin ko ito ng pinakamahusay. Ngayon, hindi lang pera ninyo ang lulunukin ko. Lahat ng hadlang sa akin sa hinaharap, lulunukin ko lahat. Hindi mo ba narinig ang kasabihan? Kapag mas malaki ang alon, mas mahal ang isda. Imposible. G, subihira ka lang dumalaw. Ano ba? Para sa ex-husband mo, gusto mong maging bayani para iligtas siya? Chen mo. Naintindihan ko na ang kalagayan ng kumpanya mo. Nandito ako para tulungan ka. Huwag mo akong tulungan. Kaya ko to, sa sarili ko. Tulungan siya? G, Su, huwag mong kalimutan, mayroon akong eksklusibong kasunduan na nakasulat sa puting papel sa kumpanya mo. Ang multa ay sapat para bilhin ang kumpanya nila. Mga negosyante tayong lahat, tanungin mo ang sarili mo. Para sa ex-husband mong walang kwentang ito, sulit ba ang gagawin mo? Su Ching Xue. Ang Su Group, pinaghirapan mo yan sa loob ng maraming taon. Mas mahalaga yon kaysa sa akin. Ayokong isakripisyo mo ang sarili mong karera para lang tulungan ako. Chen mo, ang pagpunta ko rito ngayon, hindi para isakripisyo ang sarili kong karera para tulungan ka. Kundi gusto kong patunayan sa'yo na naniniwala ako sa'yo. Alam ko na, ang pangarap mo at ang negosyo mo ay kasing halagang akin, ni Su King Xue, Wa. At saka, naniniwala ako sa'yo. Chen mo, sa panahong magkahiwalay tayo, na-realize ko na ang kakayahan mo ay higit pa sa nakikita ko lang. Kahit na isakripisyo ko ang sarili kong kumpanya para lang matulungan ka, naniniwala ako sa'yo. Kaya mo akong samahan para makabangon muli, hindi ba? Ching Xue. Ching Xue. Su Ching Xue. Akala mo ba, nakuha mo na ang kanyang bahagi? Sapat na yon. Sasabihin ko sa'yo, hindi sapat. Kahit yung bayad sa lugar sa panahong ito at ang nawalang sahod nila, sapat na yun para wasakin ang kanilang kumpanya. Kung tutulungan mo siya, ang magagawa mo lang ay mabubuhay ng ilang araw pa lang ang kumpanya. Wang Han, magkano ang gusto mo? Magpresyo ka? O kaya, ano bang kapalit ang gusto mo mula sa Su Group para bitawan mo ang proyektong ito? Pera? Presidente Su, sa tingin mo ba si Wang Han kailangan ng pera? Pero, nakakainis talagang panoorin kayong magkasintahan. Ganito na lang. Kung ikaw at ako, mapasaya mo ako, baka pag-isipan kong patawarin ang ex-husband mo. Huwag kang magalit. Huwag mong gagalawan si King Xue. Gusto mong mamatay? Chen Mo, hinampas mo ako? Dilat ang mga mata mo, tingnan mo kung anong karapatan ang meron ka para sumigaw sa akin. Hindi mo ba napansin? Section 7, Subsection 3 ng kontrata. Hanggat hindi pa tapos ang shooting namin, ang Xingyao ay walang copyright sa proyektong ito. Ibig sabihin, kahit makuha mo ang proyektong ito, hindi ka makakakuha ng kita. Ang lahat ng pagkalugi dahil sa pagtigil, dapat mong bayaran? Akala mo ba tanga kami?
hindi kami mag-iingat sa tulad mong mapagsamantala. Akala mo, nahawakan mo na ang leeg namin? Sa totoo lang, nahulog ka na sa masusing bitag namin. Gusto mong maglaro ng marumi? Sasamahan kita hanggang dulo. Tingnan natin kung sino ang masisira ang pangalan at mawawalan ng lahat. Imposible yan. Natalo ka, Wang Han. Natalo ka na mula pa sa simula. Imposible to. Ang bababoy ninyo, mula pa lang sa simula, pinagplanuhan na ninyo ako. Ang kontratang ito, bitag ninyo yan, para sa akin. Baboy? Wang Han, kung ikukumpara sa isang mandurugas at tuso na tulad mo, ako pa ang dapat matuto sa'yo. Ginamit ko lang ang mga legal na paraan sa negosyo para bayaran mo ang nararapat mong kaparusahan. Ayon sa kontrata, lahat ng puhunan at gastos ng kumpanya ninyo sa simula ng proyekto dahil sa iyong paglabag sa kontrata ng may masamang hangarin at hindi patas na mga kilos ay hindi na ibabalik. At dahil sa kasalanan mo, naantala ang pag-shoot at nasira ang reputasyon ng kumpanya, itinatago namin ang karapatan na humingi ng bayad pinsala. Sa loob lang ng 3 buwan, ang kumpanya mo ay babagsak dahil sa pagputol ng daloy ng pondo at mapipilitang magsara at pagbubuwis ng ari-arian. Mali ako. Pakiusap. Tulungan mo akong makiusap kay Boss Chan. Makikiusap ako. Pwede ba? Pwede pa tayong magtulungan sa hinaharap. Sinisiguro ko, Hindi na ako uulit. magtulungan? Ang makipagtulungan sa isang mandurugas na tulad mo? Ano pinagkaiba niyan sa pakikipagkasundo sa isang tigre? Binigyan na kita ng pagkakataon noon. Ikaw mismo ang sumira nito. Pirmahan mo ito? Ito ay isang kontrata ng pagkalas, ng walang kondisyon. Ang lahat ng iyong naunang puhunan, ituring mo na lang bayad sa iyong katangahan. Pagkatapos nito, hindi ko nahahabulin ang bayad pinsala mula sa'yo. Ang kumpanya mo marahil ay mabubuhay pa ng ilang araw. Sige. Salamat. Umalis na tayo. Zhang, maligayang pagbati sa inyong kumpanya sa pagiging tanging investor sa huli. Iinom ako para sa inyo. Oo nga, Zhang. Ang proyektong ito ay isang napakahirap na proyekto. Ako rin, iinom para sa inyo. Mga kasama, sobra naman ang papuri ninyo. Hindi ko maaangkin ang lahat ng papuri. Ang tunay na bayani ay si Ji Chen na palaging tahimik na nagpaplano sa likod ng mga eksena at nagligtas sa sitwasyon. Kaya mga kasama, pagdating ni Ji Chen mamaya, kayo dapat ninyo siyang tumayain ng isang baso. Xingxue, maraming salamat sa iyo. Sa huli, pinili mong maniwala sa akin. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Tinuruan mo akong magtiwala sa iyo. Sa totoo lang, bago ang huling anunsyo, may sasabihin ako sa iyo. Ang totoo, ako ay si Chen Mo. Shenmo, lumabas ka! Tawagin mo na ang duwag mong kasama na lumabas. Tawagin mo yung taksil na yon, lumabas ka. Hindi ba yan si Ji Wang ng Xingyao Group? Bakit ganyan siya? Balita ko matapos siyang makipag-terminate kay Ji Chen, lahat ng partners niya, Ay nakipag-terminate na rin. naubos na ang cash flow. Noong mga nakaraang araw, Nag-project liquidation pa ang kumpanya. nalustay na lahat ng puhunan. Kaya pala siya nagwawala ng ganyan. Sila yon! Sila mismo! Yang mag-asawang hayop na yan! Nagtulungan silang sirain ako. Ngayon, lahat ng partners ko ay nakipag-terminate na sa akin. Kayong dalawa ang nagplano laban sa kumpanya namin. Shenmo, Su Qingxue, kayong dalawa ang nanlinlang sa amin para pumirma sa peking kontrata. Kaya kami napariwara ng ganito. Sana'y magdusa kayo. Wang Han, hindi mo ba naisip na ang dahilan kung bakit ka napunta sa ganitong kalagayan ay dahil sa iyong kasakiman at pagiging mapagsamantala? Walang pumipiling paraan. Kung bakit ka tinalikuran ng mga partners mo, hindi yun dahil sa amin. Wala kaming kinalaman doon. Ang negosyo ay parang digmaan. Mas mabuti pang pag-isipan mo ang iyong kakayahan.
Kung bakit ang mga partners mo ay umiiwas sa'yo. Likian, sinasabi mong nilinlang namin kayo sa kontrata. Pero kayo mismo ang nagmadali at naging ganid at hindi ninyo tiningnang mabuti ang kontrata, kaya kayo ang nagdusa sa huli. Kung sincere sana ang pakikipagtulungan ninyo, ang araw na ito sana ay isang victory party para sa ating dalawang panig. Pero pinili ninyong gumamit ng masamang paraan. Kaya sa huli, karma ang bumalik sa'yo. Huwag kayong makinig sa kanila. Sila ang tunay na taksil. Yung G-Chen sa kumpanya nila, mulat sa pool, hindi nagpakita ng tunay na pagkatao. Gumamit siya ng peking pagkakakilanlan para makipagkontrata sa akin. At nilinlang pa niya ako para pumirma sa termination agreement. Ang kumpanya nila ay walang integridad. Oo, nagkamali ako. Pero dahil natakot ako, kung kayo ay makikipagtulungan sa isang taong hindi nagpapakita ng tunay na pagkatao, hindi ba kayo matatakot na malinlang? Ako, gusto ko lang ng kapanatagan para sa sarili ko. Gusto ko lang ng kapanatagan para sa sarili ko. Huy, Wang Han. Pagdating sa panloloko at mga paraan sa negosyo, ang ginagamit namin ay mga lehitimong patakaran lang sa negosyo. Gusto naming ipakita sa lahat kung ano ang mga ginawa mong kalokohan. Kailangan nating hanapin siya ng mabilisan. Alamin ang kanyang mga lihim, at saka siya kumilos. Malaki ang proyektong ito. Kapag wala na siya, sino pa ang makakapagkumpetensya sa atin? Sasabihin ko sa iyo, hindi lang ngayon ako ang lalamon sa inyong proyekto. Sa hinaharap, gagamitin ko rin ang parehong paraan para lamuning lahat ng mga kalabang nakakasagabal. Ito ang pinsan ko. Simula ngayon, siya ang magiging katuwang na tagapamahala ng proyekto. Wala akong ginawa. Hindi ako yon. Pagtatangka na sirain ang proyekto ng kumpanya, paglalagay ng kamag-anak sa kumpanya, lahat ng mga bagay na ito, alin ang hindi totoo? Dahil sa lahat ng iyong ginawa, napagpasyahan namin na gamitin ang reimbursement clause ng kontrata. Ang kumpanyang Singyaw ay kailangang magbayad sa amin ng lahat ng mga pagkalugi. Kabuuan, 1 bilyon. Hindi. Hindi pwede. Chenmo, huwag mo kaming takutin dito. Wala kang karapatan. Assistant ka lang. Si Amot-sen lang ang may kapangyarihan. Ano ka ba? Ako? Si Amot-sen. Ako si Ge-chen. Imposible. Imposible. Di ako ang asawa ng presidente. Di ako ang asawa ng presidente, tama ba? Ako ang asawa ng presidente. Guwardiya, Ako ang asawa ng presidente. alisin ninyo ang dalawang basurang ito na nanggugulo. Palabasin ninyo. Baka masira pa ang kasiyahan nating lahat. Ako ang asawa ng presidente. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Una sa lahat, maraming salamat sa inyong lahat sa pagsali sa selebrasyong ito. Ang tagumpay na ito, hindi talaga, sarili kong gawa, G. Zhang, sa buhay ko. Siya rin ang aking guro at kaibigan. Maraming salamat din sa iyong walang kondisyong pagbibigay ng suporta at malaking tulong. Gusto ko ring pasalamatan ang bawat isa sa kumpanya sa inyong pagtitiyaga at pagsusumikap. Salamat sa inyong lahat. Sa huli may isa pa akong gustong pasalamatan. Nang ako'y nasa pinakamababa, sa hindi inaasahang pagkakataon, pumasok siya sa buhay ko. Dahil sa ilang dahilan, tayo'y naghiwalay ng landas, ngunit sa bandang huli, dahil sa ating pagtitiyaga, nagkita ulit tayo. Marami tayong pinagdaanan. Ngunit, binigyan mo pa rin ako ng tiwala at suporta. Ching Xue. Ngayon, sa wakas, maaari na kitang harapin ng payapa at dalisay muli. Ching Xue, pakakasalan mo ba ako? Chenmo. G, Chen, G, Su. Binabati namin kayong dalawa. Dobleng saya ang inyong ipinagdiriwang. Ngayong gabi, maaari bang magtanong kailan nagsimula Ang inyong pagmamahalan. Noong unang beses tayong nagkita, nagpakasal na tayo. Nakakatuwa naman.